Ang isang taon na kalbaryo sa buhay ni Melis sa kamay ng malupit na tiyuhin ay hindi makakalimutan ng ipagbili siya sa isang bilyonaryo at magbunga ng kambal ang gabing yun. Dahil dito, nagawa niyang tumakas sa kagustuhang ipalaglag nito ang dinadala niya. Napadpad ang dalaga sa isang Hendrix, mayaman, gwapo at nangangailangan ng magpapanggap na asawa para makuha ang mamanahin sa mga magulang. Ngunit isang katotohanan ang matutuklasan ng dalaga. Ito pala ang ama ng kanyang mga anak. "Tiyo, ayokong sumama sa'yo. Saan niyo ba ako dadalhin? Bitiwan niyo ko." Palahaw ni Melis habang nagpupumigla sa mahigpit na pagkakahawak ng tiyuhin sa kanyang braso. Wala siyang kaalam-alam kung saan siya nito balak dalhin. Pinagsuot siya nito ng maiksi at manipis na damit kaya nagmistula siyang suman ngayon. "Bakit ba ang dami mong tanong, Melis? Pag sinabi kong sumama ka sa akin, sasama ka't akong masusunod, okay?" Mas lalo siyang nag-alala nang kalad ka rin siya nito palabas ng bahay. Napuno ng bulungan sa paligid nila dahil maraming nakakita. Nagkalat ang kanilang mga marites na mga kapitbahay. Ang iba nga ay naglabasan pa ng bahay upang makiisyoso. Ngunit isa man sa mga ito, walang nais na sakluluhan siya. Lalo pang nahintakutan si Melis nang marating nila ang eskinita at may dalawang lalaking sumalubong sa kanila. "Dalhin niyo na yan," utos ng kanyang tiyuhin sa mga taong hindi naman niya kilala. Hilamang mga mata sa luha na napatingin sa kanyang tiyuhin na nagtatanong ang mga mata. Umiling-iling siya at sinubukang magmakaawa. "Dalhin niyo na yan." Isang ngisi ang pinakawalan nito sa labi. Tsaka naman siya nilapitan ng dalawang lalaki. Pero umatras si Melis at bibigyan ng sampal ang mga ito. "Sige, subukan niyo akong hawakan. Magkakamatayan tayo." Umiiyak man pero nag-ipon siya ng tapang. Ngunit nagulat ang dalaga nang siya naman ang sampalin nito. Ito na rin mismo ang nagbigay sa kanya sa dalawang taong yun. "Hindi ako sasama sa inyo. Ayoko." Umiiyak niyang sigaw pero wala siyang nagawa. Sapo niya ang nananakit na pisngi dahil sa malakas na sampal ng kanyang malupit na tiyuhin. "Kailangan ko ng maraming pera kaya binenta kita. Wag mo ko ipahihiya, Melis, dahil bayad ka na. Naiintindihan mo? Galingan mo sa kama para wala tayong problema." Nanlisik ang mga mata ng tiyuhin sa galit at eto na rin mismo ang nagsakay sa kanya sa kotse ng dalawang lalaki. Kilabot ang naramdaman niya sa matinding takot sa narinig. Hindi siya makapaniwala na magagawa siya nitong ibenta. Naging mabuti siya nitong pamangkin. Sinunod ang lahat ng gusto. Siya na ang gumagawa ng trabahong bahay kahit na siya ang nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Niwala siyang reklamo kahit na madalas walang natitirang pagkain para sa kanya. Pero bakit kulang pa? "Tiyo, huwag mong gawin sa akin to. Ibibigay ko lahat ng sahod ko sa iyo, please. Maawa ka sa akin, tiyo." Anumang pagmamakaawa ni Melis, wala nang silbi pa dahil tuluyan nang tumakbo ang sasakyan at nilamon na lamang ng hangin ang sigaw niya. Sa loob ng kotse ay nagwala siya sa kabila ng panghihina dahil sa takot. "Magbabayad kayong lahat," sigaw niya sa isang lalaki na kahawak sa kanya. Ang isa naman ay nasa driver's seat at mabilis na nagmamaneho. Tila walang narinig ang isang lalaki at bagkos itinutok sa sentido niya ang baril nito. "Subukan mong mag-ingay ulit at papatayin kita." Pabulong nitong saad malapit sa kanyang tenga. Kinilabutan siya sa mainit nitong hininga. Walang pag-aalin lang ang sinampal niya ito sa muka. Lumagapak ang pisngi ng lalaki kaya nasiyahan siyang inulit iyon. Ang kanyang ginawa sa pagnanais na kahit papaano mailigtas ang kanyang sarili sa kapahamakan. Tatakas siya sa kahit na anumang paraan. Piniga nito ang kanyang kamay at isang malakas na suntok sa sikmura ang nagpatulog sa kanya. Napalingon ng driver sa lalaki pagkakitang nawalan ng malay ang babae sa backseat. "Pambihira, bakit mo pinatulog?" Nahampas nito ang manibela. Nakalungay-ngay na ngayon ang ulo ng babae. "Kanina pa ako sinasampal ng babaeng ito. Nakakapi ka na." Inis na sagot ng lalaki. "Paano yan? Mananagot ka kay boss sa ginawa mo. Eh di sasabihin kong nanlaban at gustong tumakas. Mahirap ba yun?" Ngumisi lang ang isang lalaki tsaka inayos ang pagkakasandal ni Melis. Iiling-iling naman ng lalaking nasa driver's seat. Samantala, tahimik na pinanood ni Hendrix ang pagpasok ng isang sasakyan
sa kanyang garahe. Alam niyang lulan na ng kotseng iyon ng babaeng binili niya ng 1 milyon kay Romano na tiyuhin ito. Totoong maganda ang babae at ayon pa sa lalaki ay birhen ito. Hindi na masama para sa 1 milyon. Mag-e-enjoy naman siya sa gabing yun. Kadalasan, bumibili naman talaga siya ng babae para sa makamundong pangangailangan. Pero sinisigurado niyang malinis at wala pang karanasan kaya okay lang ang magbayad ng mahal. Nang bumaba si Oscar sa driver's seat, binuksan naman ito ang pinto sa gilid ng sasakyan. Bahagya siyang napakunot noo nang makitang buhat ni Premo ang isang babaeng walang malay. Sabay namang pumasok ang dalawa sa kabahayan, dala ang babae. Mabilis siyang umalis sa teres at pumasok upang salubungin ang dalawa. "Sir, eto na po yung babae." Ngisi ni Premo na nagsalita. Akay ito ng dalawa na may piring ang mga mata. Namumula ang pisngi. Kinuha niya ang babae mula kay Premo at dahil wala itong malay, yukayok ang mukha nito sa kanyang dibdib. Sumuot agad ang nakakahalina nitong amoy na tila baby powder. Naramdaman niya rin ang malambot nitong katawan at naghatid sa kanya ng kakaibang init. Napatitig siya sa makinis nitong muka at sa mamula-mula at natural na kulay ng mga labi nito. "Bakit ninyo pinatulog?" Sulyap niya sa dalawa. Wala siyang iniutos na piringan ng babae at lalong wala siyang iniutos na ito ay patulugin. Gusto niyang makita ang reaksyon ng dalaga habang nagniniig sila. "Sir, matapang eh. Sinampal ako tapos gusto pang tumakas. Kaya ako piniringan. Baka magsumbong ay makasuhan pa kayo." May pag-aalala nitong sabi. "Kaya ba sinaktan mo?" Gigil niyang tanong na pinanlisikan ng mga mata si Premo. Sir, ano kasi?" Sasagot pa sana si Premo nang magpakawala siya ng suntok kaya naputo lang sasabihin nito. Tulog si Premo nang bumagsak sa lakas ba naman ng suntok ni Hendrix. "Sa susunod na suwayin ninyo ko, hindi lang yan ang aabutin niyo sa akin." Binalingan niya si Oscar at inutusang ilayo sa harapan niya si Premo. Mabilis namang sumunod ang lalaki habang siya naman dinala sa kanyang silid ang babae. Napabalikwas ng bangon si Melis. Paggising niya ilang oras na ang nakalilipas. Ramdam niya ang malamig na lugar at nasa malambot at mabango siyang kama. Nangapa ang dalaga habang paisa-isa ang hakbang. Hindi niya magawang tanggalin ang kanyang blindfold at baka nasa paligid lamang niya ang lalaking kumidnap sa kanya. Takot na takot siya. Dama ang pangangatog ng tuhod at kalamnan. Nang bumangga ang kanyang katawan sa isang matigas na bulto ng isang tao. "Good. You're awake, sweetie." Masuyong sabi ng baritonong boses at dama siyang hinawakan kaagad sa magkabilang braso. Napaatras si Melis at nais tumakbo. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" Magkasunod niyang tanong. Alam niyang mapanganib itong tao. "Huwag mo nang alamin kung sino ko. Hindi naman na tayo magkikita pang muli. So let's start." Masuyo ang dating ng boses nito. Buo at malalim. Lalo siyang nahintakutan nang maramdamang may gumapang na malakas na bisig sa kanyang bewang. "Maawa ka sa akin. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Palayain mo na ako." Sinikap niyang magmakaawa sa lalaki pero tila wala namang naging epekto rito. "Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Just follow me at wala tayong magiging problema." Masuyo pa rin itong sabi. Nangapa siya nang sasabihin pero naramdaman niyang humagod sa leeg niya ang labi nito pataas hanggang sa nilamon ng lalaki ang kanyang labi. Madiin ang naging halik nito at ramdam niya ang mainit at malambot nitong labi. Napasigok si Melis sa pagtutol. Nagpumiglas, nagwala, nanipa, pero malakas ang lalaki. Hanggang sa maramdaman niyang gumapang ang palad nito kung saan. Pinunit ang kanyang kapirasong suot. Tanging pag-iyak na lang ang kayang gawin ni Melis ng mga oras na yun. Hindi siya makapanglaban. Wala siyang lakas. Ginupo siya ng matinding takot na hindi nangalahati ang kanyang lakas kumpara sa lalaking kasama sa loob ng silid na yun na para itong bakal. Nangako naman itong magiging maingat pero hindi nangyari. Bagkus, napahiyaw siya ng angkinin nito. Labis ang kanyang pagkamuhi sa kanyang tiyuhin na may kagagawan kung bakit siya nasadlak sa ganitong sitwasyon. Siguro kung hindi lamang siya maagang naulila, hindi ito mangyayari sa kanya. Namimilipit siya sa ibabaw ng kama nang iwan siya ng lalaking gumalaw sa kanya. Nagmistula siyang lantang gulay. Patuloy na umaagos ang kanyang mga luha.
Paano na siya ngayon? Matapos ang ilang sandali na katahimikan, ay kinapa ni Melis ang kanyang mga suot. Nanatili ang piring sa kanyang mga mata at wala siyang nakikita. Isinuot niya ang kanyang mga damit at lumapit sa pinto na paika-ika. Ngunit nangilala siyang nakasara yun. Madali niyang tinanggal ang kanyang piring kaya nagliwanag ang kanyang paligid. Nasa maayos siyang silid, may malapad na kama at kompletong mga gamit sa loob ng silid. Kinalampag niya ang pinto. Nasaan ang lalaking gumalaw sa kanya na hindi niya nakita ang mukha nito? Habang kinakalampag ang pinto ay bumukas yun. Bumulaga sa kanya ang isang muka. Tanda niyang ito yung kumidnap sa kanya kanina. May dala itong isang tray na may lamang pagkain. Sabi ni boss, kumain ka daw para bumalik ang lakas mo. Palabasin niyo ako dito, mga hayop kayo. Ipapakulong ko kayong lahat. Sigaw niyang galit na galit sa lalaki. Miss, huwag ka na magmatigas. Kasalanan naman to ng tito mong mukhang pera. Matapos ilapag ang dalang pagkain, tsaka ito lumabas ng kwarto at nilak yun. Naiwang umiiyak si Melis. Paglabas ni Oscar sa kwartong kinaroroonan ni Melis, sinalubong ito ni Primo na halos kagigising lamang. Nasaan si boss? Mukhang galit na tanong ni Primo. Nasa kwarto niya. Bakit mo hinahanap? Gaganti ka ba? Masakit ba? Tumawa si Oscar na tila nangaasar. Yung babae, siya ang gagantihan ko. Pagkatapos ni boss ako naman. Mahinang binigwasan ni Oscar si Primo. Alam mo ikaw, huwag kang magkakamaling pakailaman yung babae ni boss. Hindi ko sasantuhin noon, magtago ka na. Pananakot ni Oscar. Wala akong pakailam at hindi ako natatakot. Pagkatapos niya akong patulugin kanina, lintik lang ang walang ganti. Sabi ni Primo. Lahat ng pinag-usapan ng dalawa ay narinig ni Hendrix. Nagtagis ang kanyang bagang. Nawalan siya ng tiwala sa isang tauhan. Talagang traidor ito. Pwes pagsisisihan ito ang binabalak sa babae. Tinawag niya si Oscar. Sir, may kailangan kayo sa akin. Tanong nito nang pumasok sa kanyang kwarto. Nag-abot siya ng sobre na naglalaman ng huling sweldo nito at inutusang pagbakasyonin muna si Primo at sinabing tatawagan kapag may kailangan. Hindi niya kailangan ng taong kaya siyang kalabanin. Tumango lamang si Oscar at lumabas na ng kanyang silid. Kita niya sa CCTV na tumuloy ito sa silid ni Primo. Wala namang magawa ang lalaki na umalis. Huminga siya ng malalim habang sinusundan ng tingin ng tauhan palabas ng kanyang bahay. Sinundan naman ito ni Oscar hanggang sa tuluyang makalayo. Tsaka niya tinungo ang kwartong kinaroroonan ng babae. Hindi nito ginagalaw ang pagkain at panay ang iyak sa ibabaw ng kama. Naiiling siyang muli na lamang itong iniwan. Bakit parang naaawa siya sa inosente nitong muka? Muli niyang tinawag si Oscar at may inutos sa lalaki. Isang buwan nang lumipas matapos pagsamantalahan si Melis nang hindi man lang nakilalang lalaki. Hindi na siya halos lumabas ng bahay. Basta lamang siyang inihatid ng isang lalaki sa kanila at iniwan. Pasalamat na lang siya at hindi siya pinatay. Ngunit may mga gabing binabangungot siya at napapaginipan ang mapait na sinapit. Hindi siya pumasok sa trabaho at hiyang-hiya siyang lumabas ng bahay. Kaya wala siyang ginawa kundi ang umiyak lang ng umiyak. Buwiset na buhay to. Ano ba, Melis? Ganyan ka na lang ba palagi, ha? Iiyak ka nang nangyayari sa'yo. Wala ka bang gagawin dito sa bahay? Wala kang planong maghanap ng pera? Galit ang kanyang tiyuhin nang dumating isang hapon at lasing. Maaaring lustay na nito lahat ng perang ibinayad rito. Luhaan siyang nag-angat ng muka. Bakit tiyo? Ubus na ba ang perang ibinayad sa'yo ng lalaking na naman tala sa akin, ha? Pumapalahaw niyang tanong. Sinipa nito ang silya kaya tumalsik iyon bago piniga ang kanyang panga. Huwag mo kong pagsasalitaan ng ganyan, Melis, dahil ako ang nagpalaki sa'yo. Pwede kitang patayin kung gugustuhin ko. Sige tiyo, patayin niyo na lang ako. Baka sakaling ikasiya niyo. Sige! Malakas siya nitong sinampal kaya bumalandra siya sa sahig. Napaigik naman si Melis sa sakit at napadiin sa kanyang tiyan nang makaramdam ng kirot sa bahaging iyon. Nakalaunan, may dugong umagos sa mula sa kanyang puwerta. Kinapa niya iyon at nanginginig ang kanyang kamay na napasigaw. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay dahil sa takot. Nagising si Melis na nakahiga sa hospital bed na nag-iisa at may nakakabit na dextrose sa kanya. Nagtatakang inilibot niya ang kanyang paningin habang marahang bumabangon.
Napapalibutan ng puting kurtina ang kwartong iyon kaya alam niyang nasa hospital siya. Bigla niyang naalala ang nangyari kanina lang. Dinugo siya kaya nawalan siya ng malay. Buti naman gising ka na. Iniluwa ng bumukas na pinto ang kanyang tiyuhin. Halatang galit dahil masamang nakatingin sa kanya. Hindi siya kumibo. Galit siya sa kanyang tiyuhin. Bakit dinala pa siya sa hospital? Sana hinayaan na lang siya nitong mamatay. Anong ginagawa ko dito sa hospital? Inis niyang tanong. Bumangon ka na dyan. Dahil wala tayong pera pambayad sa hospital. Piniyagan ka na ng doktor na lumabas. Sabi nito habang may kachat sa cellphone. Kumilos siya kahit siya'y ayaw niya sa hospital. Hindi nagtagal, pumasok ang isang nurse at tinanggalang nakakabit na dextrose sa kanyang kamay. Nurse, bakit ako dinugo kanina? May sakit ba ako? Tanong niya sa babae habang dahan-dahang tinatanggal niya sa kanyang kamay ang karayom. Naku misis, wala kang sakit, kundi buntis ka. Kinabahan siya bigla sa narinig, napatingin sa tiyuhin na abala pa rin sa cellphone. Buntis? Kaya ba ako dinugo? Tanong niyang muli. Tumango ito at pinayuhan siyang mag-ingat sa susunod at buti na lang din walang masamang nangyari sa kanyang dinadala. Tahimik ang kanyang tiyuhin habang pauwi sakay ng jeep. Tila may malalim itong iniisip, kung ano man yun ay wala siyang pakailam. Pagdating nila sa bahay, may kinuha lamang ito sa kwarto at pahila siyang muling inilabas sa bahay. Nagpumiglas naman siya. Kadarating lang natin dito. San mo na naman ako balak dalhin? San pa? Ipalalaglag mo yung dinadala mo. Paano mo bubuhayin yan ha? Isang bastardo. Kinilabutan siya sa narinig mula rito at masama itong tiningnan. Wala kayong kasing sama, tiyo. Paano nyo nagagawa to? Mas masahol pa kayo sa demonyo. Iyak niyang saad. Nagalit ito at sinakal siya. Anong sabi mo? Hindi ka ba nag-iisip, Melis? Ikaw lang naman ang inaalala ko. Kapag nabuntis ka, mawawalan ako ng source para kumita ng pera. Pagkasabi nito, sinikmuraan siya nito. Nanigas si Melis sa sakit ng tiyan at napaluhod. Tinadyakan din siya nito na lalong nagpasidhi ng kanyang sakit na naramdaman. Siguro kung wala lamang siyang iniisip na sanggol sa kanyang sinapupunan, baka nga hinayaan na lang siyang patayin nito. Tutal wala nang kwenta ang buhay niya. Subalit iba na ngayon. May anak na siya kaya kailangan niyang lumaban. Tatakas siya sa kanyang tiyuhin. Kahit saan siya mapadpad, hindi na mahalaga pa yun. Pilit siyang tumayo sa kabila ng masakit ang kanyang balakang. Kinuha niya ang baseball bat sa likod ng pintuan. Huwag ka nang lumaban pa, Melis. Dahil ako ang masusunod dito kapag sinabi kong ipalaglag mo yan, gagawin mo. Sabi pa ng kanyang tiyuhin. Sinabi ng ayoko. Galit niyang sigaw at walang pag-aalinlangang ipinalo sa ulo ng tiyuhin ng hawak. Nadala lang siya sa sitwasyon. Wala siyang balak na saktan ito pero kailangan. Nang mawala ng malay ang tiyuhin, agad siyang tumakbo sa kanyang kwarto. Kumuha ng ilang pirasong damit at ang kanyang nakatagong pera na hindi niya ibinibigay sa tiyuhin. At dahil tulog pa rin ng tiyuhin, malaya siyang nakaalis. Walang kasiguraduhan kung saan siya pupunta. Pero hindi niya hahayaang magtagumpay ang tiyuhin sa masamang balak nitong ipalaglag ang anak niya. Lakad-takbo ang ginawa ni Melis at hindi alam kung saan tutungo. Sapat na ang mahigit 1 taon niyang pagtitiis sa kalupitan ng tiyuhin. Kailanman, hindi na siya magpapakita pa rito. Sumakay siya ng jeep na hindi niya alam kung saan pupunta hanggang sa 2 oras ang lumipas. Bumaba siya't naglakad sa madilim na kalsada. Malalim na ang gabi at pailang tao na lang ang naglalakad-lakad. Nang makaramdam ng pagod, huminto si Melis sa harap ng isang mataas na gate. Paggalang kanyang katawan, ramdam pa rin niya ang sakit ng sikmura at ipinagpasalamat niya na walang masamang nangyari sa anak niya. Tahimik niyang inupuan ang bag na dala at sumandal sa bakal na gate. Gusto niyang magpahinga upang maibsan man lang ang sakit ng kanyang katawan. Ngunit sa pagod, hindi akalain ni Melis na siya ay nakaidlip. Samantala si Hendrik sa pagkakataong yun, hinahanap-hanap ang babaeng huling nakaniig. Ang init at malambot nitong katawan, maging ang kakaibang amoy baby powder ng babae na animong natural nitong amoy ay naiwan sa kanyang sistema. 1 buwan na ang lumipas at ilang babae na rin ang dinala niya sa kama, ngunit nawawala na siya ng gana sa mga ito.
Tanging nag-iisang babae lamang ang nagbigay sa kanya ng satisfied na gusto niyang makaniig muli. Sa bagay, hindi man lang nakilala ang babae. Kilala naman ni Oscar ang tito nitong mukhang pera. Sa muli magbabayad siya ng malaking halaga para maangkin lang itong muli. "Hendrix!" Napaigtad ang binata nang marinig ang boses ng ama. Kaharap nga pala niya ngayon ang kanyang mga magulang. "Yes, Dad. Tumatanda kami ng mami mo. Nag-iisa ka naming anak. Siguro naman panahon na para kumilos ka. Or else wala kang mamanahin." Wika ng kanyang ama. "Oo nga naman, iho. Si Steven at Marcus, matagal nang ikinasal. May tag-iisa ng anak pero ikaw." Tukoy ng kanyang mami sa dalawang pinsan. Hindi siya kumibo. Niwala kasi siyang girlfriend. Nasanay siya sa one night stand. "Bibigyan ka namin ng mami mo ng 1 buwan. Kailangan may maiharap ka sa aming babae na pakakasalan mo. Dahil kung hindi, sa charity mapupunta ang lahat ng kayamanan ng El Regasa." Seryosong sabi ng kanyang ama. 1 month, Dad?" Hindi makapaniwalang tanong niya. Ang bilis ng 1 buwan para mahanap ang babaeng pakakasalan. Sa kabila nito ay napangiti siya. Sumagi kasi sa kanyang isipan ng babaeng minsang nakaniig. Bigla ay may naisip siyang magandang ideya. Matapos ang pag-uusap ni Hendrix at ang kanyang magulang, umuwi pa rin siya kahit malalim na ang gabi. Kasama niya si Oscar at ang bagong tauhan na si Ray. Nagulat si Hendrix nang ihinto bigla ni Oscar ang sasakyan bago pa pumasok sa gate. Titig na titig ito sa unahang bahagi ng kotse. "Oscar, may problema ba?" tanong niya. "Boss, may babae sa gate." Agad bumaba si Ray na nasa passenger seat at dahil nasa likurang bahagi siya ng sasakyan, hindi niya gaano kita ang sinasabi nitong babae. "Boss, tulog na tulog, anong gagawin natin?" Matapos tignan ni Ray ang babae, bumalik ito sa kotse. Puno ng kuryosidad ay sinilip niya sa bintana ang tinutukoy nitong babae. Natutulog nga at pamilyar sa kanyang mukha nito. Mabilis siyang bumaba upang siguruhin kung ito na nga ang babae. Kahit si Oscar, nakilala ito kaya nagkatinginan sila. Marahan pa siyang lumapit sa mahimbing pa ring natutulog na babae. Hindi alintana ang malamig na gabi. Tila pang ang nasa masarap itong panaginip. Nasa isip niya lang ito kanina, pero heto't para bang isang biro na nasa bahay niya na ito mismo. Marahan niyang binuhat ang babae papasok sa kanyang bahay at inutusan si Oscar na ipasok ang sasakyan. Si Ray naman ang nagdala papasok ng bag nito mismo sa kanyang kwarto. "Sir, paano siya napunta dito? Di kaya sinusundan ka niya?" Nagtataka pang tanong ni Oscar nang marating nila ang kwarto. Nailapag niya na sa kama ang babae nang dahan-dahan upang hindi ito magising. "Alamin mo kung bakit siya nandito at simula ngayon wag na wag ka munang pupunta dito sa bahay. Baka matandaan ka niya." Utos ni Hendrix habang nakatingin sa maamong mukha ng dalaga. "Sige po." Tsaka tumalikod at isinara ang pintuan. Saglit niyang sinundan ng tingin si Oscar bago ibinalik ang tingin sa babae. Tulog na tulog pa rin ito, na hindi man lang namalayang nadala niya na ito sa higaan. Mula sa mukha nito, naglandas ang tingin niya pababa sa mapuputing hita ng babae at naroon na naman ang pamilyar na pagnanasang naramdaman katulad noong una. Madali naman talagang mabuhay ang dugo niya sa babaeng ito at nagtataka siya sa kanyang sarili simula nang huli itong maangkin. Wala na siyang ibang ikinamang babae. Ito lang talaga ang gusto niya. Pero hindi niya naman iyon pwedeng gawin sa ngayon dahil pagkatapos ng gabing yun, gusto niyang makasigurong mapapasa kanya ito ng habang buhay. Walang ingay na lumapit siya sa babae at sinubukang haplusin ang pisngi nito sa pamamagitan ng isang daliri. Ngunit naiwan sa ere ang kamay niya bago na pailing at ibinulsa ang isang palad. Hahayaan niya muna itong magpahinga sa ngayon. Matapos kumutan, lumayo na siya ng dahan-dahan sa babae at tuluyang lumabas ng kwarto. Mainit na sikat ng araw ang tumatama sa pisngi ni Melis nang magising siya kinabukasan. Una niyang naisip na kapain ang kanyang tiyan nang maalala ang anak niya. Wala siyang sakit na naramdaman doon sa kabila ng ginawa ng kanyang tiyuhin. Walang masakit sa katawan niya at maliban doon, nasa magandang silid siya. Nang igala ni Melis ang paningin, wari ba namamalik mata siya dahil sa napakagandang design ng silid. Halatang mayaman ng may-ari. "Nasaan ako?"
Tanong niya sa kanyang sarili habang dahan-dahang tumayo sa kama. Lumapit siya sa bintana at hinawi ang manipis na kurtina. Dumungaw siya sa baba dahil tila ba nasa pangalawang palapag siya ng bahay. Wala siyang nakitang tao, tahimik sa baba. Umalis siya sa bintana at tinungo ang pinto. Nang pihitin iyon, kusang bumukas at tumambad sa kanya ang matangkad na lalaki. Sino ito? Nakatingala siya habang natitigilan. Hoy, ang lalaki naman ay nginitian siya. Ngiting nagpaarko sa kanyang puso. Sobrang gwapo at bakit parang pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki. Pero hindi niya iyon binigyan pa ng pansin at sinalubong ang titig nito. Nakita kitang tulog kagabi sa harapan ng bahay ko. So I decide na dalhin ka dito sa loob. Hindi pa man ay paliwanag na nito. Natigilan si Melis nang maalalang lumayas pala siya kagabi sa bahay ng tiyuhin. Nahaplos niya ang kanyang tiyan nang maalala ang sinapit kagabi. Dahil dito, bigla na lang siyang napaiyak na tumingin dito. Hindi niya maiwasang maawa sa kanyang sarili at sa kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan. Teka, wala akong ginawang masama para umiyak ka. Dali-dali siyang dinala sa sala at pinaupo sa sofa. Pasensya ka na. Hindi ko mapigilan ang sariling wag umiyak. Lumayas kasi ako kagabi. Hindi ko alam na bahay mo ito kasi wala akong mapupuntahan. Nagpapahid ng luha na saad ni Melis dahil awang-awa siya sa kanyang kalagayan. Don't worry, I am willing to help you. If you're nothing else to go, then you stay here. Pahayag ni Hendrix na nasisiyahan dahil chance niya na iyon para sa kanyang plano. Ang babaeng ito ang hihaharap niya sa mga magulang. Ngayon pa lang solve na ang kanyang problema. Nakita niyang nangislap sa tuwa ang inosente nitong mga mata habang lalo pang naluha. Pero tinimpi naman ito ang emosyon. Maraming salamat. You're welcome. Ako nga pala si Hendrix. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako si Melis. Nahihiya nitong inabot ang kamay ni Hendrix. At last, nakuha na rin niya ang pangalan ng dalaga. Gusto niya itong maging panatag ang loob sa kanya. Kalaunan ay inaya ni Hendrix mag-almusal ang babae. Kimi naman itong tumango. Habang patungo sa kusina, ay napasulyap iyon sa kabilang silid kung saan niya inangkin ang naka-blindfold na babae. Habang tulog ang babae, ipinaayos niya na ang silid na iyon kagabi. Yun bang hindi nito mahahalata na siya ang nakasama nito minsan sa kama? Kailangang manatili iyong lihim. Hindi mo ba nagustuhan ng pagkain? Nag-aalalang napatingin si Hendrix sa gawin ni Melis dahil wala itong kibo na nakatingin lang sa pagkain. Siya ang nag-prepare nito para sa kanilang dalawa kanina habang tulog ang babae. Umiling si Melis, naglalaway siya. May kung anong nais kainin na hindi niya maintindihan. Nakikita niya pa lang ang nakahain sa mesa, naduduwal na siya. Lalo na ang amoy bawang sa sinangag. Napatakip siya sa ilong ng ilang sandali pa, bumaliktad na nga ang kanyang sikmura. Nagulat naman si Hendrix sa inakto ni Melis ni hindi pa nito natitikman ng pagkain sa hapag nang ito ay magduwal. Nag-aalala naman siyang inalalayan ng babae. Ano bang nararamdaman mo? Hinagod-hagod niya ito sa likod. Wala namang maisuka ang babae bukod sa laway. Dahil dito, tumindi ang pag-aalala niya para kay Melis na binuhat ito patungong kotse upang dalhin sa hospital pero nagpumiglas ang babae. Anong ginagawa mo? Exaggerated nitong tanong, nagkakakawag ang paa at kamay. Dadalhin kita sa hospital. Hindi na kailangan. Anumang pagtutol ni Melis, nadala pa rin siya sa kotse ni Hendrix. Sir, may problema ba? Sumalubong ang isang lalaki pagdating nila sa labas. Ihanda mo ang kotse. Dadalhin natin sa hospital si Melis. Napatingin muna sa kanya ang lalaking tinakbo ang kotse upang buksan ang pinto para sa kanya. Tila walang naririnig si Hendrix sa pagtanggi niya. Tsak malalaman itong disgrasyada siyang babae. Baka nga palayasin siya nito. Paano na siya? Saan na siya pupunta? Hendrix, ibaba mo na ako. Okay lang ako talaga. Huwag ka na magsalita, okay? Sansala nito sa kanyang sasabihin. At kahit anong tanggi ni Melis, wala nang nangyari pa. Lalo at pinatakbo na ng isa pang lalaki ang kotse. Tuluyan siyang nadala sa isang private hospital. Hindi na lamang siya kumibo. Total naman, nais rin niyang masiguro kung okay ang kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan pagkatapos ng ginawa sa kanya ng tiyuhin. Ngayon kung hindi siya matatanggap ni Hendrix, aalis siya at maghahanap ng ibang matitirhan. Wow,
Congrats, mister. Buntis po si Mrs. And it's a twins. Normal po ang vomiting lalo na sa first trimester ng pagbubuntis. Nakangiti ang doktor nang iyon ay sabihin. Pagkagulat ang naging reaksyon nila pareho dahil hindi niya alam na kambal ang kanyang nasa sinapupunan. Napatingin pa sa gawin niya si Hendrix nang nagtatanong ang mga mata. Pero dahil napagkamalan silang mag-asawa, hayon na nga't pinangatawanan na ng lalaki at na-discharge din naman kaagad siya matapos masigurong healthy ang baby. Maging siya nga ay nakahinga ng maluwag. Alam mo bang tungkol dito kaya pinipigilan mo ko kanina? Tanong ng lalaki sa kanya pagka-uwi nila. Napatango siya. Bunga ito ng hayupan ni Tito. Ibinenta niya ako sa mayamang lalaki at 2 beses akong ginamit ng hayop na lalaking hindi ko nakita. Naka-blindfold ang mga mata ko. Wala siyang puso. Binaboy niya ako ng husto. Nagpakasasa siya sa katawan ko. Nagsimulang umiyak si Melis. Iyak na nauwi sa hagulgol. Walang magawa si Hendrix kundi aluin ang babae. Makalipas ang 1 oras, natagpuan ni Hendrix ang kanyang sarili sa loob ng kanyang silid. Paruot pa rito na hindi alam ang unang gagawin. Paulit-ulit na pumapasok sa isipan ang mga katagang binitiwan ni Melis kanina. Gusto niyang maglumpasay sa tuwa nang malamang magiging isang ama na siya. Pero gano'n na lang ang guilty na nararamdaman sa puso niya at pagsisising ginawa sa dalaga. Sana hindi na lang siya ang lalaki na nakit kay Melis. Alam niyang kamumuhian siya nito kapag nalamang siya ang ama ng dinadala nito ngayon na siya ang lalaking na namantala rito. Sa ngayon, hindi niya alam ang gagawin. Basta kailangang manatiling lihim ang lahat. Hindi dapat malaman ng dalaga na siya ang lalaking kinamumuhian nito. Kailangang mahulog ang loob ni Melis sa kanya. Gusto niya itong ligawan, paibigin, tsaka niya ipagtatapat ang lahat kapag hindi na siya nito kayang mawala pa. Si Melis naman, hinihintay ang pagkakataong makapagpaalam sa lalaki. Nang nalaman nitong buntis siya, ay naging tahimik ito. Nagkulong sa kwarto at 1 oras nang hindi lumalabas. Hindi alam ni Melis kung ano ang iniisip nito ngayon. Marahan siyang kumatok sa kwarto ng lalaki. Ora mismo magpapaalam na siyang aalis kung hindi siya matanggap ng lalaki. Kahit sana kunin na lang siya nitong katulong, pero nag-aalangan siya. Saktong kakatok sana siya nang bumukas ng kusa ang pinto at si Hendrix iyon nabihis na. "Aalis ka?" tanong niya. "Sasaglit ako sa office. Ibibili na rin kita ng kailangan mong vitamins at mga gusto mong kainin." Nakangiti ang lalaki, kaya sandali siyang natulalang nakatitig sa lalaki. Ibig sabihin na hindi ito galit. "Kung ganoon, okay lang sa'yo na nandito ko? Hindi mo ko pa aalisin?" Namilog ang kanyang mga mata nang hawakan nito ang kanyang mga kamay at dalhin siya sa sofa at iniupo doon. "Kailangan ko ng ipakikilalang girlfriend kina mommy and daddy within this month. At kapag hindi nangyari yun, mawawalan ako ng mana. Lahat ng kayamanan ng mga Elaragasa mapupunta sa charity. Melis, nakikiusap ako sa iyo. Magpakasal ka sa akin. I can be the father of your twins and I promise to give you everything. But please, be my girlfriend right now." Natulala si Melis habang nakatitig kay Hendrix. Hindi niya alam kung anong swerte ang dumapo sa kanya ngayon. Pero hindi niya magawang tanggihan dahil kailangan niya ito. Naiyak siyang tumango bilang tugon na sinasabing siya'y pumapayag. "Thank you, Melis. Salamat." Napalunok na lamang nang yakapin siya ni Hendrix. Siya may nagpasalamat din dito. Lumipas ang 1 linggo, nakampante si Melis na nakatira sa bahay ni Hendrix. Napakabuti nito sa kanya. Mas itinuring pa siya nitong pamilya kaysa sa kanyang tiyuhin. At bilang pagtanaw ng utang na loob, ipinaglilinis niya ito ng bahay. Ipinagluluto at siya na rin ang naglalaban ng damit nito. Hindi pa man sila na ikakasal, umaakto na siyang asawa ng lalaki. Total naman ay nasa bahay lang siya at ito naman ay nagtatrabaho. Wala na rin siyang balita sa tiyuhin niya. Isa pa, wala na rin siyang pakialam pa dito. Ay, salamat. Natapos na rin sa wakas. Nahilot ni Melis ang kanyang balakang matapos linisin ang kwarto ni Hendrix. Ayaw nitong gumagawa siya sa loob ng bahay. Pero matigas ang ulo niya dahil nabuburyong siya sa maghapon sa loob na walang ginagawa. Kaya inaaliw na lamang ang sarili sa paglilinis ng bahay. May tagalinis naman daw ito sa bahay dati pero stay out. Sabi ng lalaki sa kanya, bihira kasi itong umuwi dito
At kadalasan, umuwi pa rin ito sa bahay ng mga magulang. Ngayon nga lang raw ito napipirmi sa bahay dahil naroon siya. Tinitigan ni Melis ang family picture na nasa side table ng silid ni Hendrix. Sa tansya niya, nasa 40 pa lang ang mami nito at ang dad naman ng lalaki ay may edad na sa palagay niya 60 years old na. Nag-iisang anak si Hendrix dahil wala namang ibang kasama sa family picture na iyon kundi ito lang at ang mga magulang. Mukha namang mababait ang mga ito. Ang tanong, magustuhan naman kaya siya? Sana lang, matagal niyang tinitigan ang perpektong mukha ni Hendrix na tila ba na-hypnotize. Mula sa kanyang likuran ng tikhim na yun, kaya napalingon siya. Nakatayo si Hendrix sa may pintuan ng kwarto nito at nakangiti sa kanya. Ba't ang aga naman masyado nitong umuwi? Patay mali siya niyang pinunasan ng kanyang hawak na picture frame. Tsaka mabilis na inilapag sa pinaglalagyan. Ba't ang aga mo ata masyado? 9:00 pa lang kasi iyon ng umaga at alam niya na sa opisina pa dapat ito. Ihahatid ko lang si Manang Lupe para may makakasama ka rito sa bahay. Alam kong naiinip kang mag-isa pag wala ako. Ayoko namang malungkot ka. Halika, may pasalubong akong pagkain sa'yo. Sana magustuhan ni baby. Habang naglalakbay ang mga mata ni Hendrix pababa sa tiyan niya, ay wika nito. Napangiti siya sa nakikitang pagpapahalaga nito sa kanya at sa anak niya. Sa bagay, may pakinabang nga pala siya sa lalaki. Dinala siya nito sa sala kung saan naghihintay si Manang Lupe na kanyang makakasama. Mabait ang ginang at napagkamalan pa silang bagong kasal pero hindi naman kinontra iyon ni Hendrix kaya hinayaan niya na lang din. Sa komedor, ipinagbalat siya nito ng prutas matapos hugasan. Nakaupo na ito sa isang silya habang nakatingin sa gawin niya. Hendrix, bakit nga pala ang bait mo sa akin? Hindi maiwasang tanong ni Melis. Kung tutuusin, hindi siya nito kilala pero kung tratuhin siya ng lalaki, parang isang pamilya. Simula nang mawala ang kanyang mga magulang, ngayon lang ulit siya nakaramdam ng pagpapahalaga. Hindi mo nga ako kilala, di ba? Pero tinanggap mo ko kaagad rito sa bahay mo at heto pakakasalan mo pa. Melis, hindi na kita kailangang kilalanin pa. Isang tingin ko pa lang sa isang tao, alam ko kung mabuti at hindi. At nakita ko sa iyo na mabuti kang babae. Pahayag nito kaya parang maiiyak siya. Paano kung hindi ako magustuhan ng mami at daddy mo? Paalisin mo ba ako? Matutuloy pa rin ba ang kasal? Nababahala niyang tanong. Nagtataka din siya sa sarili kung bakit mabigat sa loob niya na umalis sa poder nito kung sakali. Natawa ito sa kanyang sinabi. Hindi ganun ang parents ko. Actually, matagal na nila akong gustong magpakasal. 27 na ako. Gusto na nilang magkaapo. At kaya ako sinasabi to dahil ako ang tatayong ama ng baby mo kapag nailuwal mo na. Napakagatlabi siya upang supili ng pag-iyak dahil sa saya. Nanubig ang kanyang mga mata sa luha. Sino bang hindi kung makatagpo ka ng katulad ni Hendrix na napakabuting tao? Pero kahit anong supil ng luha niya, nagpumiglas pa rin yun. Teka, may sinabi ba akong masama? Bahagya itong nag-alala. Umiling siya. Masaya lang ako, Hendrix. Hindi ko akalaing makikilala kita. Salamat. Pinahid niya ang luhang naglandas sa kanyang pisngi. Bahagya itong natawa at ginanap ang kanyang palad. Pero sa isip ni Hendrix na sana, kapag dumating ang araw na malaman ni Melis ang ginawa niya, sana ganun pa rin ang isipin nito. Baka hindi niya kayaning mawala ang mga anak niya. Kinabukasan, maagang umalis sina Hendrix at Melis upang bumili ng isusuot ng dalaga para sa dinner nila mamayang gabi sa mansyon ng mga El Regasa. Mamayang gabi na rin siya ipakikilala ng lalaki sa magulang nito at pagkatapos noon, tsaka nila itatakda ang kasal. Talagang takot si Hendrix na hindi makuha ang mana mula sa mga magulang, kaya naman minamadali nito ang lahat. Pagdating nila sa mall, kinausap ni Hendrix ang isa sa staff ng butik na siyang nag-a-assist sa kanya ngayon. Magalang siyang dinala sa fitting room upang isukat sa kanya ang mamahaling damit at saka ipinakikita kay Hendrix. At sa tuwing lalabas siya ng fitting room, napapangiti ito sabay thumbs up na ang ibig sabihin, kukunin nila ang damit na kanyang isinukat. At inabot siya ng 4 na oras sa shopping. Paglabas, 3 malalaking paper bag ang bitbit ni Hendrix at lahat ng iyon ay para sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nakapag-shopping siya. Makakapagsuot na siya ng mamahaling damit
na hindi niya natikman sa tanang buhay niya. Ready ka na ba para mamayang gabi? Sa loob ng kotse ay tanong ni Hendrix sa kanya. Pareho silang nasa backseat at si Ray naman ang nagmamaneho. Ang totoo, kinakabahan ako, Hendrix. Alam mo bang excited na silang makilala ang bride-to-be ko? May bumundol na kaba sa dibdib niya nang marinig ang katagang bride-to-be. Hindi nito sinasabing girlfriend lang kundi mapapangasawa. May hatid na kilig yun sa puso ni Melis. Pakiramdam niya, nahuhulog na ang loob niya kay Hendrix. Kung gaano kabilis tinanggap ni Hendrix ang pagkatao ni Melis, ganoon din ang pagtanggap ng magulang nito sa kanya. Sa gabing yun, nakilala ni Melis ang magulang ng lalaki na talaga namang mababait at hindi matapobre. Tanggap siya kahit nagmula siya sa mahirap na pamilya na ngayon nga ay nasa kabilang buhay na. Ang sabi nga ng ina ni Hendrix, hindi mahalaga ang yaman kundi ang kaligayahan. Ang mag-asawa pa nga ang nagsabi sa kanila na tama lang na magpakasal na silang dalawa dahil kapwa na sila nasa tamang edad. Tango at oo lang ang kanyang isinagot sa bawat sinasabi ng mag-asawa dahil hindi niya kayang ipaliwanag ang sayang nararamdaman sa pagkakataong yun. Wala siyang naramdamang pagkailang dahil totoo ang ipinakikita sa kanya. Masaya din siyang nakilala ang magulang ni Hendrix dahil dito hindi niya maiwasang mamiss ang sariling magulang. Hendrix, iho, dalasan ninyo ang pumunta dito ni Melis. At iha, salamat para sa gabing ito. Masaya kaming nakilala ka at welcome sa aming pamilya. Bago sila umalis ni Hendrix pabalik sa bahay, niyakap pa muna siya ng ginang at ganoon din siya. Pakiramdam niya ay nagkatotoo ang relasyong mayroon sila ni Hendrix. Mula nang pumasok siya sa mansyon hanggang heto, pauwi na sila, hawak ni Hendrix ang kanyang palad. Naniniwala ka na ba sa akin? Ngiting tanong sa kanya ni Hendrix habang nagmamaneho ito pauwi. Alam niya ang tinutukoy nito. Salamat, Hendrix. Masaya ako'y nakilala ang magulang mo. Namiss ko tuloy si Inay at Itay. Madamdamin niyang tugon. Simula ngayon, Melis, hindi ka na mag-iisa at may pamilya ka na. Masayang nagpalitan ng ngiti ang dalawa. Bagaman hindi sinabi ni Hendrix sa mga magulang nito na buntis siya, ay okay na rin dahil magdadalawang buwan pa lang naman ang kanyang tiyan, hindi pa halata yun. Sabi nga nito, marami pa namang pagkakataong magkakasama sila sa dinner, lalo at nagustuhan siya ng mga magulang nito. Napag-isip-isip ni Melis na hindi siya dapat magpakalunod sa saya dahil may hangganan sa kanila ni Hendrix. Tsaka kapag nakuha na nito ang yaman mula sa magulang, tatapusin na rin nila ang kontrata ng kasal. Gayunman, ipagpapasalamat niya pa ding ipinaranas ni Hendrix sa kanyang pahalagahan nito at ituring na espesyal. At dahil okay na nga sa magulang ni Hendrix na magpakasal sila, agad inasikaso ng lalaki ang tungkol dito. Kinabukasan, magkasama sila ni Hendrix na tinungo ang civil registrar para sa mga kakailanganin nilang dalawa. Pagkagaling dito ay nagpasukat na kaagad siya ng damit. Mukhang desidido na talaga si Hendrix na magpakasal sila. Simpleng kasal lang naman ang napagkasunduan nila. Mga kamag-anakan nga lang din naman ni Hendrix ang inimbitahan nito. At dahil wala naman siyang kaibigan o kamag-anak, tito at tita na lang ni Hendrix ang tumayo bilang magulang niya noong araw mismo na ganapin ang kasal nila. Sa kabila nito, itinuring ni Melis na iyon ang kanyang pinakamasayang araw ng buhay. Kahit na naging emosyonal siya habang sinisimulan ng seremonya ng kasal nilang dalawa ni Hendrix. Ito yung pagkakataong naisa na niyang naroon ang kanyang magulang, pero dahil maaga itong nawala, kailangan niyang tanggapin. Naging successful naman ang kanilang simpleng kasal at totoong naging masaya si Melis, yung tipong totoong pakiramdam, mayroon siya sa mga sandaling yun at gayon din naman ang nakikita niya kay Hendrix. Mula sa simbahan hanggang sa venue ng kanilang kasal, at ngayon papasok na sila ng kanilang bahay. Napasinghap siya ng buhating nito. Hendrix, kailangan ba talagang gawin mo to? Sa gulat, nangunyapit siya sa leeg nito. Ngumiti ang lalaki pero hindi tumugon na humakbang paakyat sa pangalawang palapag ng bahay hanggang sa narating nito ang kanilang silid at bahagya siyang inihiga sa ibabaw ng kama. Maingat na para bang isang babasaging kristal. Sa halip na bitiwan siya nito, ay mas lalo siyang niyakap ni Hendrix at ngayon unti-unting inilalapit sa kanyang muka ang muka ng asawa. Tila ba inaantay nito kung itutulak ba niya ang lalaki or hindi. Pero bakit ganun?
Wala siyang ginawang pagtutol. Siguro dahil mahal niya na si Hendrix. Sino ba naman ang hindi mahuhulog ang loob sa lalaki kung sobra siya nitong pahalagahan? Nang tuluyang lumapat ang labi ni Hendrix sa labi niya, tuluyan na rin siyang hindi nakapagprotesta. Bagkus, tinugon niya ang nag-aalab nitong halik at kusa niyang ipinagkaloob ang katawan dito. Naging maingat naman si Hendrix para sa kauna-unahang gabi nila bilang mag-asawa. Kinabukasan paggising ni Melis, may bulaklak na bumungad sa kanya. Nakapatong iyon sa ibabaw ng maliit na mesa na may card pa galing kay Hendrix. Nakangiti siyang bumangon upang kunin ang isang punpun ng bulaklak. Nakangiti niyang inamoy ang fresh flowers at ibinuklat ang nakaipit na card. Bukod sa pangalan nito na nakalagay doon, wala na ngunit napangiti pa rin siya. May kakaiba siyang nararamdaman sa pagkakataong yun, hindi lang dahil sa naganap sa kanilang dalawa kagabi, kundi sa unang pagkakataon ay nakatanggap siya ng bulaklak na galing sa lalaki. Paglabas niya ng pinto, hinanap kaagad ng mga mata ang asawa. Ngunit sinabi ni Manang Lupe na sumaglit ito sa opisina, ngunit ipinagluto muna siya ng almusal. Nasa stage pa siya ng paglilihi ngayon at tanging malamig lang na tubig ang hanap niya sa umaga. Kumuha siya ng vase at inilagay doon ang bulaklak sa kwarto nilang mag-asawa. Hinayaang nakadisplay, tsaka siya naligo. Saktong paglabas niya galing ng banyo, siya namang pagbukas ng pinto. Si Hendrix ang iniluwa doon at Pilyo ang mga ngiting pinakawalan bago siya nilapitan. Hindi siya nakakibo at wala din siyang makapangsabihin na napatigil sa paglalakad. Hinaplos nito ang magkabila niyang braso bago ikulong ang pisngi niya sa palad nito. I love you, Melis. Gustong sabihin ni Hendrix pero may pumipigil sa kanya. Di ba dapat sabihin na muna niyang siya ang ama ng kambal na nasa tiyan nito? Pero every time na magtatangka siyang sabihin yun, may kung anong pumipigil sa loob niya. Magbihis ka na, sabay tayong mag-aalmusal. Matapos haplusin ang magkabilang pisngi nito, wika niya at binitiwan ng asawa tsaka lumabas ng pinto. Nakahinga naman ng maluwag si Melis. Akala niya iisa na naman si Hendrix. Buti naman at hindi. Pero kanina habang nakatitig ito sa kanya, para bang litong-lito ito. May kakaiba sa kilos ngayon ni Hendrix. Ano naman kayang nagpapagulo sa isip nito? Nagkibit balikat na lang din siya at nagbihis na tsaka lumabas ng kwarto. 1 week after the wedding, ipinatawag silang mag-asawa sa mansyon na mga El Regasa. Ito kasi ang araw na ibibigay kay Hendrix ang kayamanang inaasam nito. Pagdating nila sa mansyon, kasama na ng mag-asawa ang personal na abogado ng mga ito. Agad silang inaniyahang umupo ng magulang ni Hendrix. Kapwa may ngiti sa labi. Sinenyasan ni Mr. El Regasa ang abogado bago ito tumayo at nag-abot ng folder kay Hendrix. Saglit binasa ng asawa ang nakasulat doon bago pumirma. Tsaka naman iniabot sa kanya ng asawa. Kailangan din daw ng pirma niya. Habang binabasa ang nakasulat sa testamentong iyon, kinikilabutan siya. Lahat ng kayamanan ng El Regasa ay ipinamana sa kanyang anak na nasa sinapupunan niya, na dapat sana kay Hendrix iyon mapupunta. Ayon dito, makukuha ng kambal ang kayamanan ng mga ito pagsapit ng ika-20 taong gulang ng kambal. Pansamantala ay sa kanila muna ni Hendrix. Nakadama siya ng galit. Walang alamang mag-asawa tungkol sa usapan nila ni Hendrix. Kung tutuusin, hindi kaano-ano ng pamilya ang anak niya. Hindi ko pipirmahan ng mga ito. I'm sorry. Mabilis siyang tumayo matapos ilapag ang hawak na folder. Nagkatinginan ng dalawang mag-asawa at nagtataka sa kanyang ikinikilos. Mabilis siyang hinawakan sa kamay ni Hendrix at iniupo, pero nagmatigas si Melis. Mami, Daddy, sorry pero kasi. Excuse me, Dad. Mom, mag-uusap lang kaming mag-asawa. Putol ni Hendrix sa kanyang sasabihin at hinila siya patungong veranda. Dama niyang napasunod ng tingin sa kanila ang tatlo. Anong problema? Pagdating nila sa labas ay tanong ni Hendrix sa kanya. Sorry Hendrix pero hindi ko kaya. Imagine, lahat ng kayamanan ninyo ipapamana sa anak ko. Kasalanan mo to eh. Sana sinabi mo sa kanila ang totoo noon pa na hindi mo anak ang nasa tiyan ko. Isa po ang sintido niyang saad. Tahimik si Hendrix na pinagmasdan siya. Tila may gustong sabihin pero nag-aalangan pa.
I love you, Melis. Pagkuway seryosong saad ni Hendrix. Namilog naman ang mga mata ni Melis sa sinabi ng lalaki. Mahal kita at masaya akong ipamana sa kambal ang lahat ng mayroon ako. Wika pa na hinawakan ng kamay niya. At hindi kita pinakasalan para lang makuha ang yaman na yun, kundi dahil gusto kitang makasama habang buhay at maging ama ng kambal, okay? Binitiwan nito ang palad niya at niyakap siya ni Hendrix ng mahigpit. Mahal siya ng lalaki. Parang sasabog ang puso niya sa saya na napayakap na rin sa asawa. Hindi niya akalaing mamahalin siya ng taong mahal niya rin. Higit pa doon, magkakaroon ng ama ang kanyang mga anak. Hendrix, mahal din kita. Mangyak-ngyak na sabi ni Melis. Ang lapad naman ng mga ngiti ni Hendrix. Hindi mo na kailangan pang sabihin, Melis. Nararamdaman ko yun. Nakangiti namang sabi ni Hendrix. Napaisip naman si Melis kung paano nito nalaman. Sobrang obvious ba talaga sa mga kilos niya? Sa loob ay napangiti ang mag-asawa na tanaw ang dalawang magkayakap sa labas. Alam mo, sa'y talaga nagmana itong si Hendrix. Masyadong malambing. Gagawa ng kasalanan pero mabilis din namang bumawi. Wika ng ginang sa asawa, nakala ng dalawa may tampuhan lamang ang mag-asawa. Kundi ko pa alam kayong mga babae kunwari galit pero bibigay din naman. Tsaka humalakhak ang lalaki. Napangiti ang ginang. Ay, alam mo, naalala ko sa kanilang dalawang nakaraan natin. Nakangiti at parang nangangarap pa itong tumingala. Alam mo, halikan at baka makita pa tayo dito ni Hendrix. Sabay hila sa asawa at bumalik sa upuan nang makita ang dalawa na pabalik na sa loob. Sa pagkakataong yun, pinirmahan na ni Melis ang dokumento na nagpapatunay na pumapayag siyang maipamana sa kanyang kambal ang lahat ng kayamanan ng mga El Regasa. Nakangiti pa ang mag-asawa at masaya siyang tinitigan pagkatapos at ibinalik kay attorney. Nagpaalam naman kaagad ang lalaki sa mag-asawa habang sila ni Hendrix naiwan dahil inanyayahan ng mag-asawang doon na sila mag-dinner na pinaunlakan naman ng mag-asawa. Habang pauwi, tahimik ang dalawa. Parang panaginip pa rin para kay Melis ang nangyari sa kanya ngayong araw. Napapatingin siya sa gawin ni Hendrix, hindi pa rin makapaniwala. Si Hendrix naman, nginingitian siya sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata. Pasado 6:00 ng gabi nang sila ay dumating sa bahay. Sir, may bisita po kayo. Nasa mini office po ninyo. Salubong kaagad sa kanila ni Manang Lupe. Nagtataka naman si Hendrix na napatingin dito. Sino Manang? Oscar daw, sir. Nakita niya ang pagbabago ng anyo ni Hendrix bago siya binalingan at sinabing intayin siya sa kwarto. Nagtuloy si Melis sa silid nilang mag-asawa upang magbihis at magpahinga, habang si Hendrix tumuloy sa mini office nito upang tunguhin ang sinasabi ni Manang Lupe na bisita. Hindi pa man siya nakakapagbihis. Narinig niya na ang papaalis na sasakyan. Nakakapagtakang ang bilis naman yatang pinaalis ni Hendrix ang bisita. Sino naman kaya yun? Matapos magbihis, tinungo niya ang mini office ni Hendrix. Di ba sinabi ko na sa iyong wag na wag kang pupunta dito sa bahay kahit na anong mangyari? Bakit hindi mo muna ako tinawagan? Napahinto siya sa pagpihit ng siradora dahil sa malakas na sigaw ni Hendrix. Halatang may kausap ito sa cellphone at galit na galit ito. Okay, magkita tayo bukas. Tsaka mo sabihin ang kailangan mo, okay? Agad nitong pinatay ang linya pagbukas niya ng pinto. Sandali pa itong natigilan, nakatanaw sa glass window bago nag-iisip na tumingala. Pakiramdam niya may gumugulo sa isip ni Hendrix. Napapatanong din siya kung sino ang pwedeng makaaway ng asawa. Matapos manganak ni Melis, ay mas naramdaman niya ang higit na pagpapahalaga ni Hendrix sa kanya, maging sa kambal. Totoong ginampanan nito ang pagiging isang ama ng kanyang dalawang anak. Mistulang tunay na ama ito ni Hayden at Hariel na sobrang ipinagpapasalamat niya. Maging ang mga magulang ni Hendrix ay labis niyang napasaya. Madalas, lalo na pagkagaling niya sa hospital, ay nasa bahay ang mga ito. Mahahalatang sabik sa mga apo. Hindi na nalaman ng dalawa na anak niya sa ibang lalaki ang kambal. Nasabi pa nga ni Hendrix, hindi na kailangan pang sabihin. Tuwing gabi, nagigising siya na wala sa tabi niya ang asawa at makikita na lang niya ito sa loob ng silid ni na Hariel. Ito ang madalas magtimpla ng gatas at magpalit ng diaper at gusto nitong matulog katabi ang sanggol. Katulad na lang sa umagang yun,
Natagpuan ni Melis si Hendrix sa silid ng dalawang bata. Tulog ang tatlo. Yakap ng lalaki si Hariel at Hayden. 4 na buwan na noon ang kanyang mga anak at napakalusog nito. Hiyang-hiya na siya sa pag-aalaga ni Hendrix sa kanila. Feeling nga niya, tunay nitong anak ang dalawa dahil sa ipinapakita ng lalaki. Nasisiyahan siyang pinagmamasdan ng mga ito at kung bakit tila magkahawig pa ang dalawa sa lalaki. Sa tagal ng pagkakatitig niya ay para tuloy nag-iiba ang kanyang pakiramdam. Good morning. Napaigtad siya nang magsalita si Hendrix. Ang lalim kasi ng iniisip niya. Nagising ba niya ito or gising lang talaga ang lalaki? Good morning. Wala ka sa kwarto natin kaya hinanap kita sa kwarto ng mga bata. Kanina ka pa dito? Nakangiti niyang tanong sa lalaki. Ito din ang nagbigay ng pangalan ni Hariel at Hayden. Pilyo itong umiti. Bakit? Na-miss mo ba ako? Nilapitan siya at masuyong niyakap. Ngayon ay inihiga sa tabi ng mga anak niya. Sinubukan niyang bumangon pero pigil ng lalaki ang isa niyang kamay. Napapahagik-gik na siya nang halikan nito ang leeg. Hendrix, ano ba? Ano bang ginagawa mo? Baka magising ang mga bata. Reklamo niya sa lalaki. Pshh! Tinakpan ito ng isang daliri ang labi niya nang gumalaw si Hayden. Humiga ito sa kanyang tabi nang tuluyang dumilat ang bata at naghagilap ng kasama. Nagtulog-tulugan pa ang asawa niya na ikinatawan niya na lang din. Nang makatulog ulit ang anak, dahan-dahan siyang kumilos. Bumangon upang magluto ng breakfast dahil papasok sa office si Hendrix. Pero sabi nito, maaga pang araw at ibang almusal ang nais ng asawa na tinawanan niya lamang. Hinila niya na ito patayo at dahan-dahan silang lumabas upang hindi makalikha ng ingay. Sa kusina, nadatnan nila si Manang Lupe na naglilinis. Ito na ang nagluto ng almusal. Ngumiti ito sa kanilang mag-asawa. Alam nyo, natutuwa ako sa inyo. Marami kasing mag-asawa ang naghihiwalay. Pero dasal ko sa inyo na sana maging matibay ang pagsasama ninyong mag-asawa. Yung anak kong panganay, siya mismo ang nakipaghiwalay sa asawa niya dahil sa ibang babae. Kaya Sir Hendrix, sana maging tapat ka kay Ma'am Melis. Yun ang nagpapatibay ng pagsasama ninyo. Mahaba nitong litanya. Nakita niyang natigilan si Hendrix bago bahagyang tumingin sa kanya. Naku Manang, malayong mangyari yung third party na sinasabi ninyo. Wala akong naging ex. Pagkuway tumawa si Hendrix. Tumingin naman si Manang sa lalaki. Imposible po yan, sir. May ibig ipabatid ang tono nito. O nga naman Hendrix, sa gwapo mong yan wala kang ex. Sang-ayon pa ni Melis kay Manang. Natigilan naman si Hendrix saglit. Minsan wala siyang sinabi kay Melis tungkol sa kung anong meron sa kanya noon. Totoong wala siyang naging ex dahil takot siya sa commitment. Pero naikama oo, aaminin niya iyon sa sarili. At nang dahil kay Melis, natuto siyang makontento at magmahal ng totoo. Kayo talaga Manang, kung anong mga sinasabi niyo, baka pag-isipan ako ng masama ni Melis. Reklamo naman ni Hendrix na ikinatawa lamang ng ginang. Naku sir, sinabi ko lang yon para maging tapat ka kay ma'am. Pero wag ninyong seryosohin. Mabuti pa kumain na lang kayo dyan. Agad itong naghain para sa kanila. Panay naman ang sulyap sa kanya ni Melis. Naku-conscious tuloy siya. Mabuti nga't hindi naman sineryoso ng asawa. Pero pagbalik nila ng silid, tsaka nag-usisa si Melis. Katapatan ng susi ng tunay na pagmamahalan. Kaya nga noon pa man, wala siyang inilihim kay Hendrix tungkol sa madumi niyang nakaraan. Na kahit gaano man kasakit para sa kanyang tanggapin, na binaboy siya ng isang lalaki, ipinagtapat niya iyon sa asawa. At ngayon, nasisiguro niyang si Hendrix na ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Wala nga akong ibang babae. Please trust me. Concern lang yun si Manang sa atin. Dagli naman itong nakabawi. Nilapitan siya at naglalambing na niyakap. Ayaw nitong pag-usapan nila ang mga bagay na iyon. Masuyo siya nitong hinalikan. Alam ni Melis na kapag hinahalikan na siya ng lalaki, hindi na siya nakakapagprotesta patagad na bumibigay. At ayun nga ang nangyari. Tuluyang inilipad na sa kalawakan ang kanyang isipan sa mga halik nito at nawaglit ang samot-saring tanong sa isipan at mga pagdududa kay Hendrix. Dahil sa pinadama nitong init sa kanya, basta pakiramdam ni Melis, hinatid siya nito sa kakaibang mundo na kailanman hindi pa niya nararating na ito ay kasama. I love you so much, Melis.
Hingal ni Hendrix pagkatapos ng kaganapan sa kanilang dalawa at tinugon niya rin ng I love you ang sinabi ng lalaki. Sumapit ang first birthday ni Hariel at Hayden na talagang pinaghandaan ni Hendrix. Excited ito para sa espesyal na araw na iyon ng kambal. Bukod doon, napagpasyahan na rin ng lalaki ng pagkatapos ng selebrasyon, ipagtatapat na ang lahat kay Melis. Dahil dito, ipinatawag niya sina Ray at Oscar na siyang inutusan upang maghanap ng venue kung saan gaganapin ang kauna-unahang kaarawan ng kanyang mga anak. Abala siya sa opisina, kaya ito ang kanyang inutusan. Isa pa, gusto niyang isorpresa ang kanyang asawa na alam niyang ikatutuwa ni Melis. Samantala sa araw na yun, kasama naman ni Melis ang biyanang babae sa mall at namili sila ng maisusuot ng kambal para sa first birthday ng mga ito. Nagsuggest siya na sa bahay nilang ganapin ang selebrasyon, pero sinabi ng biyanan na may surprise nga daw sa kanyang asawa. Natuwa si Melis kaya naisipan niyang dumaan sa opisina ng asawa. Ang kanyang biyanan naman ay nauna nang umuwi para mag-asikaso para mamaya sa selebrasyon. Good afternoon, sir. Naipareserve na natin ang venue. Ani Oscar kay Hendrix na tinungo pa talaga siya sa kanyang opisina kasama si Ray. Salamat. Gusto kong makita ang lugar. Nagsimula niyang ayusin ang kanyang mesa dahil aalis siya. Bagaman kinakabahan sa kanyang plano, lalo at matagal na panahong inilihim ito sa babae, ay pilit nilalakasan ng loob. Pero mapapanatag lamang siya kung masasabi niya ang lahat kay Melis. Sa mga oras na yun, papasok na si Melis sa opisina ni Hendrix. Pero napatda siya nang makita ang asawa na may kasamang dalawang lalaki na ang isa ay pamilyar sa kanya. Biglang nag-sink in sa utak niya kung saan niya nakilala ang isang ito. Ganoon na lang ang panlalamig ng buo niyang katawan nang maalala ang lalaking kumidnap sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali. Bahagya niya pang iniawang ang pinto upang pakinggan ang pinag-uusapan ng tatlo. Tingin niyo ba matatanggap ni Melis ang totoo? Wika ni Hendrix. Napakunot ng noo si Melis, ngunit tahimik na nakikinig sa may pinto, maging ang kambal nagtatakang napatingin sa kanya. Natural naman, sir. Mahal na mahal kayo ni Melis. Kita niyo naman walang duda. Kahit na nahahawig sa iyo ang mga anak mo, hindi siya napapaisip na ikaw ang ama. At kung malalaman niya ang totoo, madali lang kayong mapapatawad. Wika ng isang lalaking naroon na siyang isa sa kumidnap sa kanya. Ang sabihin mo, mabilis na pag-ibig ni sir. At nagtawanan pa ang mga ito. Binatukan naman ni Hendrix ang dalawa sa kalokohan ng mga pinagsasasabi nito. Hindi lang naman siya umaacting, kundi totoong siniguro niyang makuha ang loob ni Melis dahil mahal niya ito. Walang halong kalokohan, kaya nga nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin sa asawa ang katotohanan. Tigilan niyo ako, baka masira pa ang plano ko. Umalis na nga kayong dalawa. Saway ni Hendrix sa mga ito. Narinig niya pang nagtawanan ng dalawa. Hindi na pinansin ni Hendrix ang sinabi ng kanyang mga tauhan na pumihit palabas. Paalis na dapat silang tatlo upang tunguhin ang venue. Pero natigilan siya nang makita si Melis na nasa pinto na nakatayo at natitigilan. Para siyang tinakasan ng lakas matapos makitang humakbang ito palapit sa kanya. Matapos marinig ang lahat, ay naghari ang galit sa kanyang puso. Si Hendrix ang lalaking yun na hindi niya nalalaman at walang balak sabihin sa kanya. Niloko siya nito ng ilang taon. Nagpakasal siya sa isang rapist at masakit ay minahal niya pa ito. Melis, gulat na react ni Hendrix. Plinahan mo ang lahat ng to? Ikaw ang lalaking yun? Nasasaktang tanong ni Melis habang sabay-sabay na bumabagsak ang kanyang mga luha. Nagkatinginan ng dalawang naroon na kasabwat ng lalaki. Melis, magpapaliwanag ako. Ani Hendrix, kinuha nito ang isa nilang anak. Malakas na lumagapak ang pisngi ni Hendrix nang gawaran ito ng dalawang magkasunod na sampal. Nagsimula ng mag-iyakan ng mga anak nilang dalawa dahil sa marahas na ginawa ni Melis sa asawa. Umatras din siya nang akmang hahawakan nito. Maging ang mga bata, naguguluhang napatingin sa lalaki. Pagkatapos ay tumingin din ito sa kanya. Parehong umiiyak. Napatango si Hendrix. Aminado sa kanyang nagawang kasalanan. Ngayon hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa asawa. Huli na ang lahat.
Ang tanga kong naniwala sa mga kasinungalingan mo na mahal mo ko. Mapait nitong Saad na halos dumurog sa puso niya nang pumiyok ang boses nito. Bago siya tinalikuran, tangay ang kanilang mga anak. Nilingon ni Hendrik si Ray at Oscar na natutulala din sa kanyang likuran. Hindi niya pwedeng sisihin ang dalawa dahil siyang nagpapunta sa mga ito. Naiiling na lamang siyang tumalikod at problemadong sinundan ng asawa. Umiiyak na nagpara ng taxi si Melis pagdating sa baba. Hindi niya pinakinggan ang pagtawag sa kanya ng asawa dahil kahit anong gawin itong paghingi ng sorry sa kanya, hindi niya na kayang magpatawad. Para sa kanya, ang paglilihim nito sa kanya ay isang panluloko. Melis, mag-usap tayo. Pagdating sa bahay, nagsusumamo na kumakatok si Hendrik sa pinto ng kwarto nilang mag-asawa. Ngunit tila wala namang narinig si Melis habang nag-iimpake sa loob ng silid. Aalis na siya, isasama niya ang kanyang mga anak at hindi siya magpapakita hanggat galit siya sa asawa. Melis, makinig ka sa akin. Mahal kita. Lahat ng pinakita ko sa iyo, lahat ng mga sinabi ko at pagpapahalaga sa iyo ay totoo yun. Ang pagkakamali ko lang, naduwag ako. Patawarin mo na ako. Sabihin mo sa akin lahat. Gagawin ko basta maniwala ka lang. Lumuhod na sa harapan ng pintuan si Hendrix para lang pagbuksan ito ni Melis. Kung totoong mahal mo ko at pinahahalagahan mo ang nararamdaman ko, Hendrix, hahayaan mo muna ako. Kung pwede, ayaw mo na kitang makita. Galit na galit ako sa'yo. Lumayo ka muna sa akin. Umiiyak na pagmamakaawa din ni Melis. Matagal na hindi nakakibo si Hendrix sa may pintuan. Ilang sandali pa, narinig na lang ni Melis ang papalayong sasakyan ng asawa. Tsaka naman niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-iimpake. Mabuti at nasa palengke pa si Manang Lupe, kaya malaya siyang nakaalis kasama ang mga bata. Hindi na siya magpapakita pa kay Hendrix kahit kailan. Gusto niyang pagsisihan ito ang ginawa sa kanya ng lalaki. Matapos hilingin ni Melis na gusto nitong mapag-isa, tumuloy muna si Hendrix sa mansyon ng kanyang mga magulang. Gusto niyang humingi ng tulong sa mga ito kung anong dapat gawin dahil kahit siya, hindi alam kung papaano palulubagin ang loob ni Melis. Malaki ang kanyang kasalanan sa asawa. Naiintindihan niyang nararamdaman ito ngayon. Nagkataon pang kaarawan ng kanyang mga anak ngayon at ito pa ang nangyari. Anong sinasabi mo, Hendrix? Naguguluhang tanong ng ina ni Hendrix pagdating nito sa mansyon. Maging ang ama ng lalaki ay nagtataka sa ikinikilos ni Hendrix para itong latang-lata na maiiyak. Ma'am, Dad, si Melis alam niya na ang lahat. Nangihinang napaupo ito sa sofa at naihilamos ang dalawang palad, problemadong-problemado. Nagkatinginan ng mag-asawa, walang naiintindihan sa sinabi ng kanilang anak. Anong problema, Hendrix? Kanina lang magkasama kami ni Melis. Katunayan ay dinaanan kanya sa opisina. Sabi naman ng ina nito. Ang ama ng lalaki ay tahimik lamang. Yun na nga, ma'am. Nagpunta siya sa office. Ang kaso nakita niya si Oscar at nakilala niya ito. Ngayon galit na galit siya sa akin. Tulungan niyo ko, mami. Hindi ko kayang mawala sa akin si Melis at ang mga anak ko. Sa pagkakataong iyon, napapaluhan na si Hendrix. Iho, hindi ka namin maiintindihan ng ina mo. Ipaliwanag mo sa amin kung ano ba talagang nangyayari. Hindi na nakatiis ang ama ni Hendrix at ito ay sumabad na. Agad namang sinabi ni Hendrix ang lihim na matagal niya nang itinatago kay Melis, maging sa kanyang mga magulang. Sinimulan niya kung paano binili ng 1 milyon ng babae at pinagsamantalahan at kung paanong kinupkup si Melis at pinakiusapan na pakasalan siya sa dahilang makuha ang kayamanan ng mga El Regasa. Nagulat na lang si Hendrix nang bumalandra ito sa sahig matapos suntukin ng ama sa panga. Napahayaw naman ang ina nito na hinarang ang galit na asawa. Kahit sino, walang matutuwa sa ginawa mo, Hendrix. Dapat lang nakasuklaman ka ng asawa mo. Paano mo nagawa ito sa isang babaeng naging mabuti sa'yo? Pati kami ng mami mo nagawa mong lokohin. Alam mo ba yun? Galit na saad ng ama nito. Uundayan pa sana ito ng panibagong suntok pero pinigilan ito ng asawa. Wala namang balak lumaban si Hendrix. Deserve naman niya yun. Ma'am, Dad, patawarin niyo ako. Mahal ko si Melis. Kaya ko lang nagawang ilihim sa kanya ang lahat dahil takot ako na mangyari to. Halos maglumuhod si Hendrix sa mga magulang para siya'y patawarin. Mabuti na lang din at mas pinanigan siya ng kanyang ina. Subalit galit pa rin ang kanyang ama.
Umuwi siyang kasama ang ina upang ito ang makipag-usap sa kanyang asawa na kung pwede, ipagpaliban na muna nito ang galit dahil kaarawan ngayon ng kanilang mga anak. Pero pagdating nila sa bahay, ganoon na lang ang panlulumo ni Hendrix nang mapag-alamang umalis ang asawa at isinama pa ang kanilang mga anak ni hindi alam ni Manang Lupe dahil wala ito nang umalis si Melis. "Kasalanan ko ito, Mami." Inis na sinuntok ni Hendrix ang pader sa panlulumo. Ngayon lang tumulo ang kanyang luha. Pati ang anak nila, inilayo nito sa kanya. Saan siya magsisimulang maghanap? Gulong-gulo na ang kanyang isipan. "Anak, hayaan mo muna si Melis hanggang sa mawala ang galit niya sa'yo. Tutulungan ka namin ng ama mo makita si Melis at ang mga bata. Alam kong hindi siya lalayo. Babalik din siya, anak." Niyakap si Hendrix ng ina, tsaka hinagod ang likod nito para kumalma. Ngunit malungkot na malungkot pa rin si Hendrix at ang tanging magpapasaya ngayon ay ang asawa at mga anak niya. Sa mga sandaling iyon naman, sakay ng bus si Melis pauwi ng probinsya. Sa malayong lugar niya nais magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang mga anak. Ayaw niyang makita pa si Hendrix kahit na kailan. Sa bus ay hirap na hirap si Melis, lalo na nang sabay humihingi ng dede ang kambal. Hindi niya alam kung sino ang kanyang uunahin hanggang sa may magmalasakit sa kanya. Ang babaeng katabi niya sa upuan. Kanina ay mahimbing itong tulog at nagising lang nang umiyak ang mga anak niya. "Ang cute naman ng kambal mo. Okay lang bang buhatin ko?" Nakangiti ang babae na sa tansya niya, kaedad niya lamang. Sa pagkakataong yun, nagwawala na si Hariel na gusto ng dumede. Napapatingin na rin sa kanya ang ibang pasahero. Dahil sa iyak ng kanyang anak, kaya marahil hindi na nakatiis ang babae. "Naku, salamat. Ang totoo, hirap na rin ako." Nahihiyaman ay sabi niya rito. Agad nitong kinuha si Hariel, tsaka siya dali-daling nagtimpla ng 2 bote ng gatas. Pagkatapos kinuha nito ang isa at pinadede ang hawak na bata, tsaka pa tumigil sa pagiyak ang kambal. "Nasaan ba kasi ang ama ng mga batang to at hinayaan kang mag-isang umuwi?" Tanong nito sa kanya. Nahihiya siyang tumingin dito. "Mahabang istorya po, pero disgrasyada ako." Dagli namang napatingin sa kanya ang babae. "Girl, sa hirap ng buhay ngayon nagawa mo talagang magpa-jaunty sa walang kasiguraduhan? Kawawa ang bagets." React nito kaya napatango siya. "Sabagay, cute naman ang babies mo, kaya matatanggap ka kaagad ng magulang mo. Good luck sa'yo." Sabi nito na nilaro-laro pa ang kamay ng kanyang anak. Patulog na ito at halatang inaantok na. "Wala na akong magulang." Tugon niya na mas lalong nakadama ng lungkot. Gusto niyang umiyak at sabihin ang bigat sa kanyang dibdib, pero dahil ngayon lang sila nagkakilala ay nahiya siya. "Kung wala ka ng magulang, saan ka uuwi niyan?" Nahimigan niya ang pag-aalala sa boses nito. "May bahay kami sa probinsya. Nung mawala kasi sabay ang magulang ko, kinupkup ako ni tito, dinala sa Maynila. Ngayon kaya ko na ang sarili ko. Gusto ko nang bumalik sa probinsya namin." "Mahirap niyan. Wala kang katuwang mag-alaga. Ang mabuti pa sumama ka sa akin." "Pero ako nga pala si Elma. Galing ako ng Japan, entertainer. Trip ko lang magtrabaho doon sa pagnanais na makapag-asawa ng ibang lahi. Kaso wala Iba pala ugali nila. Nagbago ang isip ko kaya Pinoy na lang ulit." Mahina pa itong tumawa sa sinabi. Nagpakilala din siya kay Elma at nagpaunlak sa sinabi nitong sumama sa babae. Total lang sabi nga nito, abuela na lang ni Elma ang makakasama nila. At least kahit papaano, hindi siya mag-iisa, lalo't sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Pagdating ni Melis sa malaking bahay ng lola ni Elma, agad siya nitong ipinakilala. Natuon agad ang pansin ni Lola sa batang karga nila ni Elma, na sa huli ay napangiti pa. Tila nasabik sa apo at tiniangat ang kamay upang hawakan ang munting palad ni Hariel. Sinabi ni Elma na wala silang ibang mapupuntahan mag-ina, kaya kung pwede sana, makituloy sila sa bahay nito. Pumayag kaagad si Lola Josefa dahil wala naman itong ibang kasama sa malaking bahay, kundi ang isang katulong at sa bagong dating na si Elma. Nasa ibang bansa ang 2 anak ni Lola Josefa at sustentado ito bukod sa kinikita sa sakahan. May kaya ang pamilya nito na hindi nahalata kasi nga simple nga lang din naman si Elma. Laking pasasalamat niya sa pagtanggap ng mga ito sa kanya.
Mabuti pa nga ang ibang tao, maayos siyang tinatrato, hindi tulad ng kanyang tiyuhin na binenta siya at pinagkaperahan na parang isang hayop. Ano, okay ba sa'yo ang kwarto nyo? Nakangiting tanong ni Elma. Kwarto iyon ng isang anak ni Lola Josefa na nasa ibang bansa ngayon. Katabi lang din iyon ng kwarto ni Elma na dating silid ng magulang nito na nasa ibang bansa din. At dahil tulog ang kambal, malaya nilang nalinis ang kwarto. Napalitan ng sapi ng kama, mga punda at kurtina. Napunasan niya din ng basa ang sahig, maging ang mga bintana. Oo, salamat. Alam mo, nakakamiss talaga sa probinsya. Masarap ang hangin, preskong presko. Wika ni Elma habang pinupunasan ng mga display na nasa shelf. Ang iba'y hindi na kailangan, inilalagay na lang nito sa kahon at dadalhin sa bodega na nasa likod ng bahay. Tama ka, sa probinsya din ako lumaki at nagkaisip, kundi pa nawala ang magulang ko, hindi pa ako mapapadpad sa tito ko. Grabe palang sinapit mo sa kamay ng tiyuhin mo, Melis. Hindi ako makapaniwala na dahil sa pera ayan, nagawa kang ibenta. Iiling-iling na sabi ni Elma. Sa haba ng biyahe nila sakay ng bus, ay naikwento niya ang buong detalye ng kanyang buhay. Sana nga magbago na siya dahil walang mangyayari sa kanya. Pero mas matindi yung ginawa sa iyo ni, sino na nga yun? Si Hendrix? Napakagatlabi siya nang may maramdamang kirot sa kanyang puso. Naramdaman kaagad ni Melis ang pag-iinit ng magkabila ang mga mata. Habang kinukwento kay Elma ang lahat, umiiyak pa siya sa bus. Kahit anong pilit niyang wag masaktan, hindi niya kaya. Mahal niya si Hendrix pero hindi niya matanggap ang panluloko nito sa kanya. Okay, I'm sorry, dapat hindi ko na siya binanggit sa'yo. Bawi ni Elma na nilapitan siya at niyakap. Balang araw makakalimutan mo rin siya kung hindi mo talaga kayang magpatawad. Sabi nito habang hinahagod ang kanyang likod. Kumalma naman siya at nagpahid ng luha na hindi niya maiwasang pumatak. Tsaka nila ipinagpatuloy ang ginagawa para makapagpahinga na rin silang dalawa. Matapos maglinis, sabay silang kumain dalawa ni Elma. Si Lola Josefa naman nagpapahinga na rin sa loob ng kwarto. Pagkatapos tsaka pa sila nakapagpahinga. 2 araw ang lumipas. Walang gaanong tulog si Hendrix sa paghahanap sa kanyang mag-ina. Gusto niyang halughugin ang buong Maynila. Makita lang ito. Miss niya na si Melis. Sa araw na yon, sinubukan nilang tunguhin ang tiyuhin ng babae. Teka, hinahanap ninyo si Melis? Ngumisi ang lalaki. Oo, hinahanap siya ni Sir Hendrix. Dala niya ang 2 bata. May alam ka bang pwedeng puntahan ng pamangkin mo? Tanong ni Oscar sa lalaki. Oo naman, ako ang makakahanap sa kanya. Pero alam naman nating hindi ako makakakilos ng walang pera. Mas lalong lumawak ang pagngisi nito. Kung ganun, saan siya maaaring puntahan? Tanong ni Oscar. Bakit ko naman sasabihin sa inyo? Hindi nga ako nagkapera. Kung gusto nyo, sabihin mo sa boss mo na 250,000. Bukas na bukas ihaharap ko sa kanya si Melis. Malakas ang loob nitong sabi. Sandaling nag-isip si Oscar bago tinungo ang kotse ni Hendrix. Nagpaiwan kasi ang boss niya sa loob. Umarko ang sulok ng labi ni Hendrix pagkarinig sa sinabi ni Oscar. Nag-iisip na tumingin sa malayo. Ano boss, deal? Nag-iintay ng sagot ni Oscar. Papuntahin mo siya bukas sa opisina ko. Tumango ang lalaki bago tumalikod at binalikan ang tiyuhin ni Melis. Umaasa si Hendrix na sa pagkakataong ito, makikita niya na ang kanyang mag-ina. Tuwang-tuwa naman ang tiyuhin ni Melis dahil magkakapera na naman siya. Habang pauwi, nakibalita ang kanyang ina sa telepono kung nakita niya na ang kanyang mag-ina. Nalungkot din ito nang sabihin niyang wala. Katulad niya, umasa din ang kanyang mga magulang na makita ang kanyang asawa lalo na ang kambal. Hi! Pagdating sa bahay, nagulat siya nang makitang may babaeng nakadikwatro sa sofa. Nakangiti sa kanya na tila ba kilalang kilala siya. Maging si Ray at Oscar, natigilan pagkakita sa babae. Manang, tawag niya sa katulong na agad na lumapit. Sir, sino ang babaeng to? Mahina niyang tanong. Napatanga siya nang tumawa ang babae. Ang bilis mo namang makalimot, Hendrix, pagkatapos mong magpakasasa sa katawan ko kagabi sa club. Napahilamos siya at naalalang lango nga pala siya kagabi at nagising kaninang umaga. Nakatabi ang isang babae na hindi malang natandaan ang mukha nito. Lasing ako, hindi ko alam ang nangyari.
How did you get my address? May kinuha itong calling card niya. Wala talaga siyang matandaan. Kung pera ang kailangan mo, pumunta ka sa office bukas at babayaran kita. Nasabi na lang niya. Problemado siya ngayon, dumagdag pa ang babae. Hindi ko kailangan ng pera mo, Mr. El Regasa. Ikaw ang gusto ko. Tumayo ito at malanding humakbang palapit sa kanya. Bago pa ito nakalapit, sinenyasan niya si Oscar na harangin ito na agad namang sinunod ng lalaki. Tumuloy siya kaagad sa kanyang silid nilang mag-asawa. Sa po ang nananakit na sentido dahil sa malakas na sigaw ng babae na tinatawag ang kanyang pangalan. Kahit anong pilit niyang alalahanin, wala siyang matandaan na ginalaw niya ang babae. Kinabukasan nga, maagang umalis si Hendrix patungong office kahit na hindi gaanong nakatulog sa kakaisip kay Melis at sa mga anak niya kung nasaan. Pangatlong araw na iyon, simula nang umalis ang asawa at hindi alam kung ano na ang nangyayari sa mga ito. Dumagdag pa sa problema niya ang babaeng nakasama sa club noong isang gabi. Niayaw nitong umalis hanggat hindi siya nakakausap pero wala siyang panahon sa babae kaya ipinahatid niya ito kay Oscar at Ray kung saan man ito nakatira. Good morning sir, may naghihintay po sa inyo. Pagdating niya, sumalubong ang kanyang sekretarya. Inginuso nito ang lalaking may edad na nakaupo sa isang silya sa waiting area at tiyuhin iyon ni Melis. Inutusan niya itong papasukin sa opisina after 15 minutes. Hangad niyang makatulong nga ito sa paghahanap niya sa kanyang mag-iina dahil kung magtatagal pa ito, pakiramdam niya ay mababaliw siya. Magkano ang kailangan mo para makita ang mag-iina ko? Tanong niya sa nakangiting lalaki sa kanyang harapan. $250,000 sir, panigurado. Bukas na bukas, ihaharap ko sa iyo ang pamangkin ko. Paano ko naman nasisiguro na hindi mo ko niloloko? Sir, magagawa ko bang magsinungaling sa inyo? Magtiwala lang kayo sa akin sir, hindi ako magsisinungaling. Bahagyang nag-isip si Hendrix bago kumuha ng tseke at may sinulat tsaka iniabot sa lalaki. Nawala ang ngisi sa labi pagkakita sa halagang nakasulat. Sir, bakit naman 250,000 lang? Reklamo nito. Kapag naibalik mo sa akin bukas ang mag-ina ko, huwag kang mag-alala, ibibigay ko agad ang kulang. Bagaman hindi kontento ang lalaki sa ibinigay ni Hendrix, wala itong nagawa na umalis. Inutusan naman ni Hendrix si Ray na manmana ng may edad na lalaki. Hindi naman talaga siya nagtitiwala dito, pero umaasa siya at nagbabaka sakaling matulungan siya nito. Patuloy pa rin siya sa paghahanap at inutusan na rin niya si Oscar na magsimulang maghanap sa mga karatig probinsya. Maging ang mga magulang ni Hendrix, tumulong na rin sa paghahanap kina Melis. Sa maghapong iyon, naging abala siya sa opisina. Gabi na nang makatanggap siya ng tawag kay Ray na umalis ang tiyuhin ni Melis. Sumakay daw ito ng bus at sinabing pupuntahan ng probinsya ng kapatid na pumanaw. Baka sakali doon pumunta ang kanyang mag-iina. Pinasundan niya pa rin ito para sigurado. Melis, hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nakikita, pangako yan. Bulong ni Hendrix. Mama, bakit ang mga kalaro ko po may papa? Samantalang kami ni Hayden wala po. Malungkot na tanong ng 2 taong gulang na anak ni Melis na si Hariel. Kasalukuyan siyang nagbabalat ng kalabasa para sa ilulutong pakbet at katuwang niya ang kaibigang si Elma. Alam niya na kung bakit nito iyon na itanong sa kanya. Sa labas, dinig niya kanina kung paano ito nabuli ng mga kalaro at tinawag na anak sa buho dahil wala nga raw itong ama. Bilang ina, masakit din iyon para sa kanya pero wala siyang magawa. 2 taon na ang matuling lumipas at malalaki na ang mga anak niya. Napakarami nitong tanong sa kanya na paulit-ulit lang naman tungkol sa ama. Pero nanatili siyang tahimik at walang planong sabihin ang tungkol kay Hendrix. Si Hayden naman, tahimik lang at walang reaksyon ukol dito. Baliwala sa anak kung may ama ito or wala. Basta sabi nga nito nandyan naman daw sila ng tita Elma nito at si Lola Josefa. Dito na lumaki ang kanyang mga anak at heto't parang kailan lang at 2 taon na ang lumipas. Naka-move on na rin siya kahit papaano. Wala nang matinding galit na nararamdaman niya para sa lalaki. Kahit sinabi pa niya sa kanyang sarili na hindi mapapatawad ang lalaking na namantala sa kanya. Kasi nga, ang papa mo Hariel nasa malayong lugar at nagtatrabaho, ganun yun. Si Elma ang sumagot na hindi na nakatiis. Para niya na itong kapatid
nakatuwang sa pagpapalaki sa kambal. Sa loob ng 2 taon, naging pamilya niya na sina Lola Josefa at si Elma. Lalo na si Lola Josefa dahil aliw ito sa kanyang kambal. "Malayo po ba yun, tita? Saan naman po yun?" Makulit na tanong ng anak niya. "Alam mo, Heriel, huwag ka na kayang magtanong. Mayroon naman kasi tayong mama, Tita Elma, tapos may Lola Josefa tayo." Sabad ni Hayden na kanina nakikinig lang. "Tama, tsaka alam mo, kapag tinutukso ka na walang papa, sabihin mo lang na nasa abroad. O diba, malapit na siyang umuwi ganun." Wika pa ni Elma. Napasimangot ang anak. Malungkot itong nag-walk out at tinungo si Lola Josefa na nasa teres at nagpapahangin. Sinundan naman ito ng kapatid na si Hayden. "Wala ka ba talagang planong magpakita kay Hendrix kahit alang-alang na lang sa mga bata?" Pasimple siyang sinulyapan ni Elma. "Para ano?" Tanong na dinala sa lababo ang kanyang mga binalatang gulay. "Malalaki na ang mga anak mo, Milis, at asahan mo maghahanap talaga sila ng ama." "Alam ko yun at napaghandaan ko na. Wala silang malalaman tungkol sa ama nila." Nagkibit balikat na lang si Elma. Nire-respeto niya ang desisyon ni Milis. Hindi man siya ang nasaktan, pero dama niya ang pait na pinagdaanan nito. "Tao po." Maya-maya, boses ng lalaki mula sa labas. Narinig nila ni Elma. Nakadama ng kaba si Milis dahil pamilyar sa kanya ang boses na iyon. "Hendrix?" Bulong ng kanyang isip, at hindi nga nagkamali ang instinct ni Milis dahil si Hendrix nga iyon kasama ang tiyuhin ng babae. Sa tagal ng mga ito na hinanap ang babae at sa dami ng kanilang napagtanungan, sa wakas, natuntun din ng mga ito ang kinaroroonan ng asawa. "Sino po sila?" Mula sa teres, dumungaw ang isang batang babae. Cute na cute ito sa pagkakangiti. Napatingala naman si Hendrix pagkarinig sa boses na iyon. Awang ang mga labi ng lalaki pagkakita sa anak. "Heriel?" Bulalas ni Hendrix. Nakadama ng matinding excitement si Hendrix na mayakap ang 2 anak matapos dumungaw si Hayden. Ngunit hindi nagtagal, nawala ang mga bata sa teres at nagmamadali itong ipinasok ni Milis. "Mama, sino po sila?" Nasa loob na ng kwarto ang mag-iina nang makapagtanong si Heriel. "Anak, kahit anong mangyari, wag na wag kayong lalabas, okay?" Ito lamang ang tanging nasabi ni Milis. Si Elma naman, binuksan ang pinto upang patuloyin ng 2. Labis namang ikinatuwa ni Hendrix na agad nagpakilala. Maging ang kasamang tiyuhin ni Milis, ipinakilala na rin niya. Sa dami ng lugar na napuntahan nila at sa tagal ng panahong paghahanap, hindi akalain ni Hendrix na dito matatagpuan ang kanyang mag-iina. Halos nawala na siya ng pag-asa. Kahit ang mga magulang niya, walang ginawa kundi itanong sa kanya kung nakita niya na ba ang kanyang mag-iina. Halos hindi na siya makapasok sa kanyang trabaho. "Maupo muna kayo, Hendrix. Tatawagin ko lang si Milis." Sabi ng dalagang nagpakilala sa kanila na si Elma. "Salamat." Buong pananabik niyang sabit sinundan ng tingin ang tumalikod na babae. Halos magpigil siya ng hininga habang inaantay ang paglabas ng asawa sa silid na yon. "Milis, oras na para mag-usap kayo ng asawa mo. Hindi naman siguro yan mag-aaksaya ng panahon na hanapin ka kung hindi kayo mahal ng mga anak mo." Pagpasok ni Elma sa silid, ay mahinang sabi nito na hindi ipinarinig sa 2 bata na ngayon abala na sa paglalaro. "Natatakot ako sa paghaharap namin. Baka kunin niya ang mga anak ko, Elma." "Nakikita ko namang mabuting tao si Hendrix. Hindi lang ang mga bata ang sadya niya rito kundi maging ikaw." Matagal na nag-isip si Milis. Akala niya, naka-move on na siya, pero bakit ngayon nararamdaman niya pa rin ang matinding galit para sa ama ng kanyang mga anak. Hindi niya pa rin matanggap na yung taong minahal niya ay yung taong nanamantala sa kanya. Ngunit kailangan niyang harapin si Hendrix. Pumihit siya upang lumabas ng kwarto matapos sabihin sa mga batang manatili sa loob. Kasunod niyang lumabas si Elma na agad isinara ang pintuan. Pagkakita ni Hendrix kay Milis, ay agad na patayo sa kinaupuan at malalaki ang hakbang na lumapit sa asawa upang ito ay yakapin, pero umiwas si Milis. "Mag-usap tayo sa labas, wag dito." Malamig na saad ng babae at nagpatiuna sa labas. Sinenyasan naman ni Elma si Hendrix na agad sundan ng asawa. Dama pa rin ni Hendrix ang galit sa kanya ni Milis nang tuluyan silang magkaharap. Umiwas ito sa kanya nang akma niyang hahawakan man lang.
Bakit ka nandito, Hendrix? Malamig nitong tanong sa kanya. Melis, 2 taon kitang hinanap. Wala na akong pakialam sa sarili ko dahil sobrang pag-aalala ko sa'yo. Iniisip ko kung kumakain ba kayo ng maayos, kung ligtas ba kayo ng mga anak ko. Pwes hindi ko kailangan ng pag-aalala mo, Hendrix. Ngayong nakita mong okay kami, umalis na kayo ni Tito dahil pareho ko kayong kinamumuhian. Salon ni Melis sa kanyang sinabi sa galit na boses. Kulang na lang ay sumigaw ito. Natigilan si Hendrix at hindi makapaniwala sa narinig. Ganun na ba katigas ang puso nito at hindi siya magawang patawarin? Mahal kita, Melis. At kahit anong pagtataboy mo sa akin, lalapit at lalapit pa rin ako sa iyo. Ang nakaraan ay nakaraan na lang. Pwede bang kalimutan mo na yun? Pagod niyang pakiusap. Ganun lang ba sa'yo kadali yun? Utang na loob ko pa na ikaw yung taong nanamantala sa akin. Pagsisihan ko man yun, hindi ko na mababago ang lahat. Kaya humihingi ako ng tawad para sa mga anak natin. Nagkamali ako, Melis. Patawarin mo ko, sumama na kayo sa akin. This time, hindi na nakaiwas ang babae nang yakapin ito ni Hendrix. Gusto lamang ng lalaki na maibsan ang pananabik niya sa asawa. Pero nagpumiglas naman si Melis at pilit itinutulak ang lalaki. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ko napapatawad. Kung kinakailangan kitang ligawan ay gagawin ko. Mahal kita. Namimiss kita at ipaparamdam ko sa iyo yun. Masuyong saad ni Hendrix at hinawakan ng baba niyang pilit iniiwas upang hindi magtagpo ang kanilang mga titig. Dahil natatakot si Melis, hindi kay Hendrix kundi sa kanyang sarili. Ubod lakas niya itong itinulak hanggat sa makawala sa lalaki. Tapos na tayo mag-usap, makakaalis ka na, sabi niya sa lalaki. Paano kung ayoko, anong gagawin mo? Nangahamon itong tanong at dahan-dahan na namang lumapit sa kanya habang si Melis umaatras at nag-iwas ng tingin sa asawa. Nang masukol siya ng mga halaman ay nasisiyahang kinabig ni Hendrix ang bewang niya palapit dito. Matagal siyang tinitigan, hindi alintana ang galit niyang mga mata. Hindi ako titigil hanggat hindi ka napapaibig muli. Kung nagawa ko noon, kaya ko ulit gawin ngayon. Pagkuway dahan-dahan siyang binitiwan kaya nakahinga siya ng maayos. Gusto ko makita at mayakap ang mga anak ko, sabi pa nito at tumalikod. Naiwan siyang tulala at hindi alam ang sasabihin. Ilang sandali pa, nakita niyang lumabas ang kanyang tiyuhin at nilapitan siya nito. Ramdam niya ang galit dito. Katulad ni Hendrix, humingi din ito ng tawad sa kanya. Nagsisisi na raw ito sa mga kasalanan, kaya nga tinulungan nito ang asawa niya na sila ay makita. Pero galit pa rin ang nagahari sa puso niya. Bago ito umalis, sinabi ng tiyo niya na nagbago na ito at hindi nagagawa pa ulit ng kasalanan sa kanya. At sa pagkakataong yun, hangad naman ito ang kanyang kaligayahan. Mag-isa itong umalis at naiwan si Hendrix na ayon sa lalaki, hindi aalis hanggat hindi niya napapatawad. Talaga po? Ikaw ang papa namin? Sa sala, nadatnan niyang kausap na ni Hendrix ang mga bata. Natigilan siya at parang nadurog ang puso niya nang makitang sabik na yumakap ang dalawa sa kanilang ama. Yun ang bagay na matagal niyang pinagkait sa mga anak niya. Hindi niya pa rin pala kayang tiisin ang mga ito na hindi makilala si Hendrix. Dahil sa pagkakataong kahit siya ay napaiyak na. Nalingunan pa siya ni Elma na halos maiyak din sa tagpong iyon ng mag-aama. Nilapitan siya nito at hinila patungo sa kanyang mag-aama. Mama, dumating na po si Papa. Ang saya po. Nakangiti na ang kanyang mga anak ngayon. Walang kasing saya ang nakarehistro sa mga mata. Hindi matatawaran ang kaligayahang nararamdaman ng mga anak niya. Handa na ba talaga siyang magpatawad para sa mga bata? Nilingunan siya ni Hendrix at nginitian. Nasa mata nito ang pasasalamat na hinayaan niyang makilala ito ng mga bata. Salamat naman, Hendrix, at nagawi ka sa lugar namin. Aba, hindi ko akalaing magandang lalaki pala itong ama ng kambal. Biro ni Lola Josefa kay Hendrix habang nasa harapan sila ng mesa at nagtatanghalian. Sinundan pa ng tawa ni Lola Josefa na ginantihan din ng tawa ni Hendrix. Salamat din, Lola, sa pagtanggap mo dito sa aking mag-iina. Tugon ni Hendrix na nakangiti. Walang anuman, Hendrix. Mababait ang mga anak mo at naaaliw ako sa kanila. Hindi pa man kayo umaalis, nalulungkot na ako dahil mamimiss ko ang mga apo ko. Mangiyak-ngiyak naman na ngayon si Lola Josefa. Lola, wag po kayong mag-alala. Palagi po namin kayong dadalawin dito. Sabat naman ni Heriel.
Tahimik lamang si Melis na nakikinig. Talagang desidido si Hendrix na sila ay isama. At aliw naman si Lola Josefa na kausapin si Hendrix na tila sinusulit ang pagkakataong yun. Anong desisyon mo ngayon, Melis? Mukhang hindi aalis ang asawa mo hanggat hindi kayo kasama. Patawarin mo na lang kaya? Ang sabi ni Elma habang nagliligpit sila sa kusina. Tapos na silang kumain noon at nasa sala na ang apat. Sa tingin mo, dapat ko ba siyang patawarin? Naramdaman kong mahal ka ng lalaki. Siguro may dahilan siya kaya niya inilihim sa iyo ang lahat. Tsaka maawa ka sa lumalaki ninyong mga anak. Naghahanap ng ama samantalang nandyan lang naman at buhay na buhay. Nawalan siya ng kibo habang nag-iisip. Tinatansya kung ano nga ba ang dapat niyang gawin. Naipaliwanag na sa kanya noon ni Hendrix na sa gabing iyon, plano na sana nitong aminin ng lahat sa kanya. At kung bakit ito naduwag dahil lang sa takot na mawala sila ng mga bata. Pero dahil sa galit niya, hindi niya na ito pinakinggan. Pag-iisipan ko, tugon niya. Ito naman ang napabuntong hininga. Talagang pinanindigan ni Hendrix na hindi ito umuwi hanggat hindi sila kasama. At ang loko talagang nililigawan siya. Ginagamit pa ang anak nila. Tagabigay ng bulaklak sa kanya tuwing umaga. Pati si Lola. Hinihikayat siyang tanggapin niya na si Hendrix. Dahil nga daw mabait itong tao. At habang nililigawan siya ng lalaki, naroon ang magandang pakiramdam. Pati mga biyanan niya, sabik na makita ang mga apo. Nakakausap na rin ito ng mga bata sa cellphone. Sa tingin mo makukuha mo ko sa mga ngiti mong yan, Hendrix? Inisang tono niyang may kasamang pagpapakipot. Nasa garden sila habang tinatanaw ang mga anak na naglalaro di kalayuan nang lapitan siya ng nakangiting asawa. I'm not sure, but I'll try. Nakakalokong tugon nito na lalo pang umiti at nagmistula na itong timang. Hanggang kailan niya ba kayang tiisin ng lalaking to? Alam naman niyang hindi siya susukuan ni Hendrix. Hindi siya kumibo, pero naramdaman niyang dahan-dahang ginanap ng lalaki ang kanyang palad at nawalan siya ng lakas na bawiin yun at dalhin sa labi ng asawa. Bagko sa hindi niya maunawaan ng sarili kung bakit ay bigla na lang siyang napaiyak. Sa di kalayuan, nakangiti sina Lola Josefa at Elma sa magandang nakikita kina Hendrix at Melis. Kanina pa ang mga itong pinagmamasdan ng magandang view. Alam mo apo, nakikinikinit akong magkakasundo na ang dalawang nagmamahalan. Sabi ni Lola Josefa, nakangiti kay Elma. Si Elma naman ay kinikilig. Oo Lola, parang ayaw ko na lang mag-asawa ng ibang lahi. Maghahanap na lang din siguro ko ng kasing gwapo ni Hendrix. Biro ni Elma na ikinatawa ni Lola Josefa. Apo, kusang dumadating ang lalaking nakatakda para sa'yo nang hindi mo inaasahan at hindi akalaing siya ang nakalaan para sa'yo. Tignan mo na lang silang dalawa. Kahit masalimuot ang kanilang naging nakaraan ay naging okay sa huli dahil sila ang itinakda. Ganoon ang pag-ibig. Mahabang litanya ni Lola. Ganoon po ba yun? Napangiti si Elma at excited na ring makilala ang kanyang destiny. Kinagabihan, habang patulog na, nakita ni Melis na pumasok sa kwarto nilang mga bata si Hendrix habang pinatutulog ang mga ito. Nagkausap na sila kanina ng maayos at napatawad niya na ito. Wala na siyang magagawa dahil mahal niya pa rin talaga si Hendrix sa kabila ng nangyari sa kanila. Dito ako matutulog. Walang pakundangan itong tumabi sa kanya sa gilid ng kama. Nitong mga nakaraang gabi ay sa labas lang natutulog ang lalaki at wala siyang pakailam kung papakin ito ng lamok. Mas gusto pa nga niya itong sumuko at umuwi na lang sa Maynila pero hindi naman nangyari. Bagkus, niligawan pa siya nito kaya naman hindi maiwasan na manumbalik ang dating nararamdamang pagmamahal. Napabalikwas naman siya ng bangon. Tingin mo papayagan kitang matulog dito? Hindi naman galit ang boses niya. Yun nga lang, may nababasa siya sa mga mata ng lalaki. Walang paalam na kinabig siya ni Hendrix na ikinalaki ng kanyang mga mata. Sige magalit ka para magising ang mga bata. Ngumisi ito. Binigyan niya naman ito ng babalang tingin. Ngunit napasinghap si Melis nang kuyumusin siya nito ng halik sa labi at mas mahigpit pa siyang niyakap ng asawa. I love you Melis. Bulong nito at inihiga siya ng tuluyan sa kama. Tsaka niya lang napagtanto na sobrang na-miss niya din pala ang asawa. Kaya bakit pa siya magpoprotesta? Ilang sandali pa, kapwa na nila pinadadama ang pagkasabik sa isa't isa. Hudyat,
na tuluyan ng nagpatawad si Melissa. Simula ngayon, kapag may problema kayo, kailangan nyo munang pag-usapan ng maayos bago mag-al sa balutan. At ikaw naman, Hendrix, tandaan mo na ang pagiging tapat ang pinakamahalaga sa pagsasama ng mag-asawa. Payo ni Lola Josefa sa kanilang mag-asawa. Sa araw na yun, paluwas na sila ng Maynila. Nakahanda na rin ang kanilang mga gamit. Naiiyak siyang yumakap kay Lola Josefa dahil napalapit na sa kanya ang mga ito, maging ang kanyang kaibigang si Elma. Salamat, Lola. Tatandaan ko ang mga sinabi mo. Hindi ko kayo makakalimutan. Madalas kaming dadalaw dito, pangako. Maging ang mga bata, yumakap din sa kinilala na nitong Lola at sa Tita Elma. Mag-iingat kayo sa biyahe. Pahabol ni Lola habang paalis na sila matapos ang matagal na pamamaalam. Panay-kaway ng kambal sa mga ito at kita nila ang lungkot kay Lola, habang ang dalawang bata naman ay excited. Pagdating nila sa Maynila, ay nag-aabang na pala sa bahay ang kanyang biyanan na excited silang sinalubong. Ito na ba ang mga apo ko? Salamat at sa wakas mayayakap ko na kayo. Emosyonal ang kanyang biyanan na niyakap ang kambal. Ang biyanang babae ay talagang napaiyak pa. Sa una, nahihiya pa ang kambal sa mga lolo at lola. Pero sa katagalan ay hindi na, lalo na nang sabihing mamamasyal sa mall na hindi naranasan ng mga bata sa probinsya. Matapos makausap ng dalawa ang mga apo nito, sila naman ni Hendrix ang kinausap ng dalawa. Sinabing maging aral sa kanila ang nangyaring ito, na kailangan nilang maging tapat upang maging matiwasay ang kanilang pagsasama. Nangako naman si Hendrix sa harap ng mga magulang na hindi na maglilihim pa sa kanya. Ang nais lang naman ng mga ito, maging maayos ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa, na walang problema at kung mayroon man, mabilis ding masusolusyonan. Simula noon, naging masaya na ang pagsasama nilang mag-asawa. Pinatunayan ni Hendrix na tunay siyang mahal at sapat na rin sa kanya na pinagsisihan iyon ng asawa. Bumawi naman ito sa mga sumunod na taon. Oscar, ingatan mo ang mga bata, ha? Bili niya sa personal driver nila magpahanggang ngayon na siyang naghahatid sundo sa kambal. Nag-aaral na kasi ito. Yes, Mom. Maya-maya, sumakay na ang kambal at excited sa unang araw. Humalik lang sa kanyang dalawa. Kumuway naman siya habang papaalis sa mga ito at panay-kaway din ng kambal. Bye, sweetheart. Maya-maya, kasunod na lumabas ang asawa. Bihis na rin at papasok na sa office. Akma sana siyang hahalikan nang inguso niya si Ray na naglilinis ng sasakyan sa garahe. Nangunot naman ng husto ang noo nito. Ray? Tawag naman ni Hendrix na ikinalingon ng binata. Lumapit pa ito. Sir? Nagtatanong ang mga mata. Tumalikod ka at hahalik lang ako kay Mrs. Mapanudyo silang initian bago bumalik sa sasakyan. Mahina niyang kinurot si Hendrix. Bakit mo naman sinabi? Nalukot ang mukha niyang saad. Mahina lang itong tumawa. Kiss na, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Madadagdagan ko yung laman ng tiyan mo. Pagkasabi, kinabig siya at siniil ng halik. Matagal na parang sabik bago hinaplos ang impis pa niyang tiyan dahil 2 buwan pa lang yun. At yes, buntis ulit siya sa kambal na naman at excited na silang mag-asawa sa paparating nilang pangalawang kambal. Napapangiti siya habang hinahabol ng tingin ang sasakyan kung saan lula ng kanyang asawa. Sobrang saya niya ngayon. Kaligayahan na tila ba, wala na siyang mahihiling pa.